Alam niyo ba guys, my maid Dingding is so kawawa. Ask me why. Maarteng wika ni Yvette sa kanyang mga kaibigan, sabay subo ng steak sa bibig habang nakapilantik ang daliri. Tumindig ang balahibo ni Dingding nang marinig ang kanyang pangalan. Nakatayo ito sa gilid. Nasa gitna siya ni na Rafael at Yvette. Suot ang maid outfit na kulay itim at puti. Napakapit siya ng mahigpit sa apron at yumuko ng todo. Hindi niya alam kung anong naisipahiwatig ni Yvette. Why? Tanong na isa sa mga kaibigan ni Yvette. Because she is a single mom at a very young age. How sad it is, right? The father of her child left her, and that's why she's so kawawa. Siwalat ni Yvette. And when I heard that, my heart breaks seriously. Dagdag pa nito gamit ang maarting tono. Na she's not kawawa. This is her fault. Kaya nga nasa taas ang utak nating mga humans para gamitin eh. Hindi ipang display lang. Hindi siya dapat kaawaan. She deserves that. Dahil kung ginamit niya lang ang utak niya, hindi siya magkakaganyan. Then what? The child will suffer dahil sa kagagahan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagulat ang lahat. Nang biglang, hinampas si Rafael ang mesa ng malakas. No, she's not. Because I am the father of her child. Siwalat ni Rafael na ikinagulat ng lahat. Pitong taon ang nakaraan sa isang party hop na pinagtatrabaho ni Diana Rivas o mas sinatawag na Dingding, nagsimula ang lahat. Malakas ang tugtugin, dumadagundong. May naghihiyawan habang sumasayaw. At ng mga oras na yon ay sinusuong ni Dingding ang dagat ng tao upang hanapin ang kaibigan. Carlo Montano? Mr. Carlo Montano? Sigaw ni Dingding. Lalaking lalaki ang pangalan. Brusko pakinggan. Mapang-akit ang tunog. Tila isang Latinong banyaga na may matipunong katawan ang ma-imagine sa kanyang pangalan. Halos sumaba na ang leeg ni Dingding sa paghahanap hanggang sa may sumubunot sa kanya mula sa kanyang likuran. It's Carla Montana, okay? C-A-R-L-A. Carla, baklang to? Mariin itong sabi habang hawak ang buhok ni Dingding. Lalaki man ang pangalan, pati na rin ang datingan, ay may pusong babae si Carlo. Kaya mas gusto niyang tinatawag siyang Carla. Matalik na magkaibigan ang dalawa kahit na magkaibang estado ng kanilang buhay. Nag-iisang anak si Carla at kahit na baliktad ang kanyang kasarian ay tanggap siya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi ng kanyang mga kamag-anak. Kaya naman para makaiwas sa gulo ay nagpakalayo-layo si Carla at bumuo ng sariling buhay. Kasama niya si Dingding mula umpisa. Mula nang siya'y magladlad hanggang siya'y lumayas. At heto na siya ngayon. May-ari ng isang party hub at dito nagtatrabaho si Dingding. Aray ko naman, alam ko, joke lang naman, ito naman. Bitawan mo muna yung buhok ko, tara muna sa isang tabi, please. Nakarating ng dalawa sa isang tabi. May pinapirmahan si Dingding kay Carla. Paalis na rin sana si Dingding nang pigilan siya ni Carla. Bax, baka pwede mo akong samahan. Please, I need you. I need a companion. Please. Pakiusap ni Carla at umumutawi ang lungkot sa kanyang mga mata. Maraming tao noon sa party hub at ang ibig sabihin din ito ay marami rin siyang makukuhang tip. Nahahati ang isipan ni Dingding. Naawa siya sa kanyang kaibigan ngunit inaalala rin niya ang pwede niyang kitain. Pag ba sinamahan kita, buo pa rin ang araw ko? Plus, may tip pa ako? Tanong ni Dingding sabay halukip-kip. Baklang to, oo na. Kumpleto pa rin ang araw mo. Plus, tip. Alam mo namang sawi ako sa pag-ibig, diba? Pero uunahin mo pa rin ang pera. Singhal na sabi ni Carla. Yes, of course. Alam mo namang isang taon na lang makakapagtapos na ako. At pag-graduate ko, full-time na kitang matutulungan dito sa party hub. Ayaw mo ba nun? Win-win situation? Wika ni Dingding. Isang working student si Dingding. Dahil sa kahirapan ay ginagapang niya ang kanyang pag-aaral.
Pahinto-hinto siya sa pag-aaral mula high school hanggang kolehiyo. Nag-iipon muna bago makapag-enroll sa bawat taon. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay nagtutulungan ng dalawa. Si Dingding ang unang empleyado ni Carla sa kanyang party hub bilang waitress, janitress, cook at kung ano-ano pa. Nagiging all-around din si Dingding hanggang sa lumago ang party hub ng kaibigan. Nang gabing iyon, nagpakalango ang dalawa sa alak. Walwal kung walwal. Kahit na mataas ang alcohol tolerance si Dingding ay hindi niya kinaya ang kanilang pag-iinom ni Carla ng gabing iyon. Carla, madaling araw na. Mula alas 8 ng gabi, umiinom na tayo. Baka naman pwedeng bukas naman natin ito ituloy. Naduduling nang sabi ni Dingding sa kaibigan. Hindi pa ako lasing. Sabay taas ang basong nakabaliktad. Sinong may sabing lasing na ako? Napakamot na lang si Dingding sa kanyang ulo. Sinampal-sampal ang sarili at pinilit imulat ang mga matang bumabagsak na ng kusa. Okay, sige, tama na tong kalokohang to. Tara na. Walang sabi-sabay, hinila ni Dingding si Carla patayo. Tumawag din ito ng waiter upang tulungan siyang dalhin si Carla sa isa sa mga VIP room ng party hub. Sabi ko naman sa iyo, hindi pa ako lasing. Paulit-ulit na sabi ni Carla. Hanggang sa makarating sila sa room 8 ng VIP rooms. Sige na kuya, ako nang bahala dito. Utos ni Dingding habang nakaakbay sa kanyang bruskong braso ni Carla. Sigurado ka, Dingding. Pwede naman kami nang mag-asikaso kay Ma'am Carla. Wika ng isa sa mga waiter. Ay nako, wag na. Ako na, delikado ang buhay niya sa baklang to. Biro pa ni Dingding. Hoy, anong sinasabi mo dyan? Sita ni Carla. Wala. Ani naman ni Dingding. Sige, ikaw ang bahala. Nga pala, may customer na gustong kumausap kay Ma'am Carla. Paano po kaya yan? Pahabol pa ng waiter. Napapikit na lang si Dingding at huminga ng malalim. Sige, bigyan niyo ako ng mga 5 minutes, aasikasuhin ka lang si Carla. Nang gigigil man sa kaibigan ay hindi naman niya mapabayaan si Carla. Lalo na ang trabaho nito. Kaya naman matapos nitong ihiga si Carla sa kama at punasan ng mukha, ay pilit na inaya si Dingding ang sarili upang humarap sa customer. Yes sir, sorry for waiting. May emergency po si Ma'am Carla kaya ako po munang representative niya. Sambit ni Dingding nakapit sa kanyang ularan. Ganun ba? Okay lang, walang problema. Namumula man ang itsura at namumungay man ang mga mata sa kalasingan, ay nabigani naman ang itsura ni Dingding ang lalaki nitong kausap. By the way, I'm Rafael. Sabay abot ng kamay. Dingding, tugon naman ang dalaga. Mabuti na lang at naayos agad ni Dingding ang concern ng customer bago pa siya mawala ng kontrol sa sarili. Matapos silang mag-usap at pagtalikod ng customer ay kumapit si Dingding sa mesa dahil mabubuwal na siya dahil sa kalasingan. Ginawang gabay ni Dingding ang pader. Daig pa niyang nasa roller coaster na umiikot ng pabaliktad. Kaya ko to. Hanggang room 8 lang. Room 8, kahit hanggang pinto lang. Wika nito sa kanyang sarili. Sabay sa pag-ikot ng paligid na nagdodoble na rin ang kanyang paningin. Ang mga mata nito ay naniningkit sa pagtanaw ng bawat numero sa pinto. Haba lang to. Dito, anit at lumakad pa ng bagya. Hindi rin ito, isa lang ang umbok. Muli na naman siyang lumakad. At matapos ang ilang hakbang ay muling tumitig sa numero. Eto na yung room ko, may 2 umbok. Sa wakas, wika ni Dingding. At gamit ang universal keycard na kanyang hawak ay nakapasok ito sa room 3. Kahit nakapikit ay kabisado ni Dingding ang silid. At iisa lang naman ang itsura ng bawat VIP room kaya wala itong kamalay-malay na maling silid na pala ang kanyang napasukan. Natanaw na ito ng kama. Para siyang hinihila nito upang humiga. Kama, here I come! Wika ni Dingding sabay bagsak ng kanyang katawan sa kama at tuluyan na siyang nawala sa kanyang uliran. Oras ang lumipas at may pumasok na isang matipunong lalaki sa room 3. May bakas ang balba sa kanyang kantuhang mukha na tila inahit ilang araw na nakalipas.
Matangos ang ilong na may maputing balat. Medyo wavy ang buhok nito na kayang hagurin ng kamay ng haba. May magandang mga mata na kulay brown. Nakasuot ng polo na bukas ang unang 3 botones. Kaya naman nakadungaw ang matigas nitong dibdib. I'll never trust them again. Wika nitong mag-isa habang pinipilit na makarating sa kama upang humiga. Buti na lang at nakapag-reserve na ako ng room kay Miss. Dahil sa kalasingan, ay hindi niya na maalala ang pangalan ng babaeng naging representative ni Carla. What's her name again? Nah, never mind. Basta sa magandang babae na yan. Nito habang pasuray-suray na naglalakad. Dahil kung hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. I have a meeting to deal with tomorrow. I need to. Nahinto si Rafael. Kakahiga niya lang sa kama. Ngunit may matigas na bagay siyang nadaganan. Aray ko naman, ani ni Dingding. Tumabi ka na lang kung gusto mo, hindi yung dadaganan ka pa. Singal nitong sabi. Hindi na nag-isip si Rafael at tumabi na sa babae nagsasalita. Hindi niya rin naman alam kung siya ba'y nananaginip o totoong may babae sa kanyang silid. Agad itong umangat, pumasok sa kumot at tumabi sa babae na si Dingding. Kwarto ko to, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Sita ni Rafael. Nakaharap si Dingding sa kanya. Magkalapit ang kanilang mga mukha. Ngunit dahil sa kalasingan ay pareho silang nakapikit na nag-uusap. Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag kang kung ayaw mo, edi umalis ka. Ate nito. Halikan kita dyan eh. Ha? Ang lakas naman ng loob mo. Hindi mo naman kayang... Isang mainit na halik ang sumalubong kay Rafael, kaya hindi na nito natapos ang kaniyang sasabihin. Dala ng impluwensya ng alak, ang init ng kanilang mga katawan ay nagsanib. Nakapikit man ang mga mata, ang kanilang mga kamay ay ginagabayan ng init upang masiyasat ang bawat sulok ng kanilang katawan. Mula sa pag-aalis ng kanilang mga damit, hanggang tanging ang kwentas na lang ni Dingding ang natira. At tuluyan na isinuko ni Dingding ang kaniyang bataan. Matapos ang mapusok na gabi ay unang nagmulat si Rafael. Sakit ng ulo ko. Iaangat niya na dapat ang kanyang mga kamay ngunit nagulat siya dahil may nakayakap dito. Isang babaeng natatakpan ng mukha ng buhok at mahimbing na natutulog. Sino siya? Wika ni Rafael sa kanyang isipan. Gusto niyang hawiin ang buhok ng babaeng katabi, ngunit nahinto ito at nabaling ang tingin sa kwentas sa suot nito. Isang krus na pendant, kulay ginto na may maliit na diamond sa gitna. Namangha sa ganda ng kwentas, hahawakan niya dapat ang pendant nang bigla itong nahulog sa kama. Sabay gumalaw si Dingding at bumaling patalikod kay Rafael, na iwan ang kwentas. Kaya naman marahan itong sinuot na Rafael sa dalaga. Matapos ay ginamit nito ang pagkakataon ni Rafael upang makaalis sa kama. Marahan niyang iniangat ang kumot at bumaba. Agad na kinuha ang kanyang mga gamit. Malapit na siya sa pinto. Hahawakan niya na ang doorknob. Ngunit tila may nagsasabi sa kanyang isipan na sulyapan ng mukha ng babaeng kaniyang nakasiping. Subalit umaling ito at lumabas na ng silid. Oras ang lumipas at nagising na rin sa wakas si Dingding. Sa kanyang pagmulat ay nagulantang siya dahil ramdam niyang wala na siyang suot na damit. Agad niya namang tinignan ang katawan sa ilalim ng kumot at nagulat siya sa nakita. May nangyari sa amin ni Carla? Sigaw ni Dingding. Dali-daling tumayo si Dingding. Kinuha ang nagkalat na damit at nagbihis. Sa mahabang panahon na sila'y magkaibigan, ni minsan ay hindi dumampi ang mga labi nila sa isa't isa. Banggitin pangalan ni Dingding na hahalikan niya ang kaibigan sa labi, masusuka na ito agad. Lumabas na si Dingding sa silid, ngunit sa kanyang paglabas, hindi siya makapaniwala sa nakita. Carla? Wika nito habang pinagmamasan ng kaibigan na naglalakad sa pasilyo hawak ang kanyang ulo dahil masakit ito gawa ng hangover. Nanlamig si Dingding at marahang pumihit upang tingnan ang numero ng silid. At sa kanyang pagbaling, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang numero nito. 3.
Sa room 3 ako natulog. Sino yung... Napakagat na lang si Dingding sa kanyang labi at pumikit. Inilihim ni Dingding ang nangyari ng gabi yon. Iwinakse sa kanyang isipan at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit pakalipas ang 2 buwan, may mga bagay na nagbago kay Dingding na hindi niya namamalayan. Nag-aagahan ng dalawa sa apartment ni Carla. Halos kakauwi lang noon galing sa party hub dahil maraming naging customer ng gabing iyon. Bax, timplahan mo nga ako ng ketchup na may kalamansi. Parang ang sarap ng sawsawan noon nitong hotdog. Tapos isasabay ko sa paborito kong pares. Hiling ni Dingding. Halos mabuga naman ni Carla ang kanyang kinakain nang marinig ang sinabi ni Dingding. Hoy, ayos ka lang, Bax? Ketchup at kalamansi? Hotdog at pares? Tumingin si Dingding sa kaibigan. Oh, bakit? Para kasi naghahanap ako ng maasim tapos may kaunting anghang tapos yung alat ng cheese sa hotdog sa ibabaw nitong pares. Parang sarap nun. Napalunak si Carla ngunit pinagbigyan pa rin ng kaibigan. Habang naghihiwa si Carla ng kalamansi ay bigla itong nagbiro. Nako, Bax ha? Matagal na tayong magkakalala. Kahit utot mo kilala ko na. Pero lakas tama ka rin sa cravings mo ha. Parang unusual yan. Parang preggy yan ah. Natigilan si Dingding sa pagkain. Natulala sandali. Wait, anong petsa ngayon? Quincenas ngayon, bakit? May bills ka bang babayaran? Babawasan mo na ba yung ipon mo? Biglang napahawak sa kanyang tiyan si Dingding. Ramdam niya mula sa kanyang tiyan ang panlalamig ng kamay. Bigla rin itong namutla. Hoy Bax, ayos. Bax, bakit ang putla mo? Gulad na sabi ni Carla dahil sa kanyang pagbaling ay halos nawala na ng kulay si Dingding. Bax, buntis ata ako. Wika nito na mangiyak-ngiyak. Walang tanong-tanong na nagpunta si Carla sa butika upang bumili ng pregnancy test kit. Hindi lang 2, kundi 5 PT kit ang binili nito. At nang mag-test si Dingding, ay malinaw pa sa sikat ng araw ang 2 guhit na lumabas sa mga ito. Bax, teka, paano nangyari to? Kailan at paano? Bakit hindi ko alam? At saka kanino? Sino? May boyfriend ka ba na hindi ko alam? Saan niyo naman to ginawa? Sunod-sunod na tanong ni Carla. Napapikit na lang si Dingding. Kumagat sa kanyang labi sandali matapos ay huminga ng malalim. Naalala mo nang nag-break kayo ng boyfriend mo? Yung sobrang lasing tayong 2? What? May nangyari sa atin? Biglang sabi ni Carla. At napayakap sa kanyang katawan. Nanay na ako? Tatay na ako? Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Carla sa kaba. Umiling naman si Dingding. Sana nga sa'yo na lang eh. Pero hindi sa'yo. At tumulo ng mga luha sa 2 nitong mga mata. Niyakap ni Carla ang kaibigan. Malalagpasan natin to ha. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Promise. Wika nito habang pumapatak din ng mga luha. Sinabi ni Dingding ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Inaasahan niyang hindi magiging madali ang pagtanggap nila sa nangyari sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na sobrang mga salitang bibitawan ng mga ito sa kanya at kay Carla. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Dingding. Kakasama mo sa baklang yan na pariwara tuloy ang buhay mo. Imbes na nagtatrabaho ka para mag-entrega ng pera, anong ginagawa mo? Sumama ka dyan para lumande. Anong gusto mong gawin namin dyan sa dinadala mo? Sumbat ang tatay ni Dingding. Anak naman, akala ko ba ikaw mag-aahon sa amin sa lecheng buhay na to? Tapos ngayon sasabihin mo na buntis ka? Nasaan ang ama niyan? Tinakbuhan ka. Kaya palpal ka sa amin. Dingding naman, ano na naman ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Na disgrasyada ka. Dalagang ina. Nakakadismaya ka, Dingding. Nasaan na yung sinasabi mo kapag nakapagtapos ka, giginawa ang buhay natin? Sa huli magpapabuntis ka lang pala. Di sana yung perang pinang-aral mo, binigay mo na lang sa amin. Nakakahiya ka. Kinakahiya kita. Dismayadang sabi ng kanyang ina.
Bumuhos ang luha ni Dingding, ngunit sa kabila nito iniisip niyang kalmahin ang sarili at magpakatatag dahil alam niyang lahat ng kanyang nararamdaman ay nararamdaman din ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Umiiyak man ay matapang na nagsalita si Dingding. Kung ikakahiya niyo lang po ako, lalo ng anak ko, mas mabuti pong umalis na lang ako. Bubuhayin ko ang anak ko at hindi ko ipaparanas ang buhay na pinaranas niya sa akin. Mamahalin ko ang anak ko at papalakihin. Tama nga sabi ng iba, hindi mo mapipili ang magiging magulang mo, kaya hindi kasalanan ng anak ko ang mangyari. Pero hindi ko hahayaang pagsisihan niya. Ako ang naging ina niya, tulad ng ginagawa niya sa akin. Wika nito. Nagulat ang kanyang mga magulang. Makikipagsagutan pa sana sila, ngunit may idinagdag pa si Dingding bago tuluyang umalis. At isa pa nga po pala, mas naging pamilya po ang turing sa akin ni Carla kesa sa inyo. Itong baklang sinasabi ninyo, siyang gumabay sa akin sa tamang landas. Tumulong sa akin para maabot yung pangarap ko. Hindi tulad niyo na puro inaasa ang kaginhawaan ng buhay sa anak. Nagulat si Carla sa mga binatawang salita ni Dingding, ngunit hindi niya naman ito masisisi. Dahil ang akala niyang magiging sandalan niya sa oras ng kagipitan ay siya pang unang nanghusga sa kanya, higit kanino man. Bitbit ang kanyang personal na gamit ay tuluyan ng umalis si Dingding sa poder ng kanyang mga magulang. Si Carla ang kanyang naging sandigan ng mga oras na yon. Sa apartment na nito ni Carla tumira. Noong una ay ayaw ni Dingding na pumayag dahil sa hiya, ngunit sa huli napapayag din ito ng kaibigan. Si Carla ang kasama niya sa monthly check-up hanggang sa siya yung mga anak at ang perang dapat ay ipangtituasyon niya ay ginamit niyang panggastos sa kanyang panganganak. Sigurado ka, pwede naman tayong humiram kina papa at mama. For sure, papahiramin ka naman nila. Para ka na rin nilang anak, parang little sister ko. Ani ni Carla habang nag-aayos sila ng gamit na dadalhin sa ospital sa panganganak ni Dingding. Ano ka ba? Nakakahiya ka na tito-tita. At saka, ayos lang yun. Hindi naman napunta sa walang katuturan yung pera. Para din naman lahat ng yan sa anak ko. Kay baby Liam. Sabay haplos sa malaki niyang tiyan. Napahikbi si Carla at naiiyak sa sinabi ng kaibigan. Bax, I'm very proud of you. Lalo kang naging strong. Naiiyak ako dahil mother ka na. At naninindigan ka para kay Bebe Liam. I'll support you along the way. At ako ang magiging best ninang na super maganda para kay Liam. Natawa naman si Dingding sa drama ni Carla. Oo naman, for sure, ikaw ang magiging best ninong niya. Biro nito. Eto naman, basag trip. Emotional na nga ako and all, tapos babanatan mo lang ako ng ninong. At tumawa silang dalawa. Naging masaya ang lahat ng isinilang na si Liam. Puyat man sa party hub ay siniguro ng mga katrabaho ni Dingding na masisilayan na lang ang anghel na biyaya kay Dingding. Habang lumalaki si Liam, ay tinuturing niyang pamilya ang lahat ng nasa party hub. Tila playground sa kanyang lugar. Masayang naglalaro sa umaga, habang naglilinis naman ng mga empleyado at si Dingding. At pagsapit na ng gabi ay nasa opisina ito ni Carla at natutulog ng mahimbing. Ngunit sinubok ng lahat nang dumating ang pandemic. Marami nagsarang negosyo at kasama na din ang party hub ni Carla. Ay, sige, mag-iingat kayo ha. Pasensya na talaga kung kaya ko lang sanang panatilihan tong party hub. Pero kasi isa lang tayo talaga sa tinamaan ng pandemic. Malungkot na sabi ni Carla. Sa kanyang mga empleyado, natira na lang sa lugar sina Carla, Dingding at Liam. Nakaupo si Carla at Dingding. Si Liam naman ay naglalarong mag-isa sa isang tabi. 6 na taong gulang na noon si Liam kaya naman nakakaintindi na ito kahit papaano ng mga nangyayari sa kanyang paligid. Panay ang bundong hininga ni Carla. Napansin naman ito ni Liam kaya lumapit ito sa kanyang ninang. Ninang, wag na po kayong sad. Wika ni Liam at niyakap si Carla. Pinipigilan ni Carla ang pag-iyak, ngunit nang yakapin siya ng inaanak ay hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha.
Nakatitig si Dingding sa magninang at may gumuhit ng ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang ginawa ng kanyang anak. Asus, ang bebe naming pogi! At binuhat ni Carla si Liam upang ikandong sa kanyang hita. Ay, mabuti na lang at dumating ka sa amin ng mama mo. Dahil kung hindi, wala na siguro kaming dahilan para lumaban sa buhay. Sabay yakap sa bata. Huwag kang mag-alala, makakaraos din tayo. Maghahanap ako ng work para naman kahit papaano makatulong pa rin ako sa gastusin sa bahay. At saka, pwede nating... No, pagputol ni Carla sa sasabihin ni Tingting. Yung perang yon, para yun sa school ni Liam sa pasukan. Hindi natin yung gagalawin. Makakahanap tayo ng paraan para magkapera. Sabi naman ni na Papa at Mama magbibigay sila ng support pero syempre, kailangan pa rin natin kumilos. Hindi naging madali sa dalawa ang lahat. Natapos na ang pandemya, ngunit hindi nila muling nabuksan ang party hop. Nagtatrabaho na si Carla bilang isang virtual assistant at si Dingding naman ay sadyang inaalat sa paghahanap ng trabaho. Mama! Salubong ni Liam sa ina at kinuha ang mga gamit nito upang ipasok sa kanilang kwarto. Matapos magubad ng sapatos ay naupo si Dingding sa sofa. Nandoon si Carla sa kanyang mesa at naghahanda naman para sa kanyang shift. Oh, kamusta ang job hunting? May pagkain na nga pala sa mesa. Nakakain na rin si Liam. Iinit mo na lang yung food 30 minutes na lang kasi mag-i-in na ako. Wika ni Carla. Ay, ganun pa din. Wala pa rin ako mahanap. Puro college graduate yung hinahanap nila. Natatempt na nga akong patusin yung pagiging janitress dun sa isang job hiring Magkaroon lang ng work. Inda ni Dingding. Napalingon si Carla kay Dingding habang inaayos ng mga kanyang setup. Matalim ang kanyang naging titig. Bax, oo hindi ka college graduate pero Bax, wag naman sa ganung level. Hindi ko naman sa hinahamak yung mga janitress pero Bax, hiyang-hiya na ako sa'yo. Halos ikaw nang bumubuhay sa amin ni Liam nitong nakaraang taon. Tsaka, next school year, papasok na rin si Liam. Ayaw mo namang gamitin yung pera ni Liam pang share dito sa bahay. Nilala mo na ako ng hiya, Carla. Ayoko maabuso ka. Naiiyak na sabi ni Dingding. Napabuntong hininga naman si Carla at mukhang wala na siyang magagawa sa nais ng kaibigan. Ikaw ang bahala, Bax. Marangal na work naman ang pagiging janitress. Ayoko lang naman sana na bumaba pang tingin mo sa sarili mo dahil sa mga nangyayari. Ano ka ba, Bax? Wala lang naman sa akin to. Ang mahalaga sa akin ay yung makatulong ako dito sa bahay at buhayin si Liam. Sa tulad kong single mom, matagal na naglaang parang bulang salitang pride. Nakangiting sabi ni Dingding kay Carla. Masigasig na naghahanap si Dingding ng trabaho. Kaliwat kanan ang pagpapasa niya ng resume. Maganda ang kanyang mga marka noong siya ay nasa kolehiyo. Hitik sa seminars at kung ano-ano pa. Sa interview ay bibo rin siyang sumagot. May mga pagkakataon na tinatanong sa kanya ang ilang personal na bagay tulad ng commitments. At tuwing isasagot niya ay meron siyang ilalahad na siya ay isang single mom. Namumutawi sa mukha ng interviewee ang pagkadismaya. Pakiramdam tuloy ni Tingting ay hinuhusgahan siya kaagad. Nasasaktan siya dahil ramdam niya ang diskriminasyon. Ngunit anong kanyang gagawin? Ayaw niya namang magsinungaling. Dahil po ba sa sinabi ko may anak ako kaya po ako disqualified sa posisyong ina-applyan ko? Matapang na tanong ni Dingding sa interviewer. Nagulat sabay. Nahabag ang interviewer. Kaya naman isang payo ang kanyang sinabi. Much better na i-disclose mo ang mga bagay na tulad niyan. It will be a white lie pero kung gusto mo talaga makahanap ng work agad, it's the easiest way to do. Matapos ang interview na yon ay tila sinuntok ang sikmura ni Dingding. Piniga ang puso sa sobrang sakit. Hindi maproseso ng kanyang utak. Bakit ang laki ng diskriminasyon sa mga tulad niya? Una, hindi siya nakapagtapos ng college at pangalawa ay dalagang ina siya. Nanlumuman ay kailangan niya ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng trabaho.
Muli niya nakita sa job portal ang hiring na janitress. Janitress sa isang kilalang events management firm. Matagal niyang tinitigan ang bahaging yon. Pag-iisipan kung magpapasa ba siya ng resume o maghahanap ng iba. Marangal na trabaho ang pagiging janitress, kaya walang masama. Trabaho din naman yon at saka mas okay nga yun, katawan lang ang pagod, hindi ang utak. Look at the brighter side, Dingding. Look at the brighter side. Sambit nito sa sarili. Pagkapasa ni Dingding sa kanyang resume sa site, oras lang hinintay ay may tumawag na sa kanya. Mabilis na may nahanap ni Dingding ang lugar. Handa na rin ito sa on-the-spot interview. I'm very impressed sa resume mo. Sayang lang at hindi mo natapos ang college degree mo. You're overqualified sa posisyon na ina-applyan mo. Tatanungin kita, are you willing to be a janitress? Kahit na may mas higher position pang pwede mong pasukan sa iba? Tanong ng interviewer. Opo ma'am, I'm willing to be a janitress po kasi po. Biglang natigilan si Dingding sa pagsasalita. Sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng huling interviewer sa kanya. Kasi po, trabaho din naman po ang pagiging janitress. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho, lalo na sa panahon ngayon. Tumangutango ang interviewer. May isinulat sa papel na kanyang hawak. Okay then, mukhang tapos na ang job hunting ko. Po? At nginitian siya ng interviewer. Hapon na umuwi si Dingding. Suot ang malaking ngiti ay masigla niyang binuksan ang pinto. At tulad ng kanyang inaasahan, ay sinalubong siya ng kanyang anak na si Liam. Mama! Salubong nito sa ina. Bebe ko, nasan si Ninang? Tanong nito. Walang sabi-sabing tumakbo si Liam sa kanyang ninang na kasalukuyan namang nagluluto ng hapunan. Tinawag niya ito ngunit sa pagbaling ni Carla ay nasa kusina na si Dingding. Oh, Bax, maaga ka yata ngayon. Kamusta ang job hunting? Tanong ni Carla. Bax, may work na ako. May work na ako. Tumatalong sabi ni Dingding. Pinag-usapan nila ang masayang kaganapan habang maagang naghahapunan. Noong una ay nakaramdam si Carla ng awa sa kaibigan. Alam niyang hindi deserve ni Dingding na ganoong posisyon. Ngunit nang makita nito ang kislap sa mga mata ng kaibigan, Mama, proud na proud po ako sa inyo dahil may work ka na po. Masayang sabi ni Liam. Hayaplos sa ni Dingding ang ulo ni Liam. Salamat anak. Mabilis na nakapagsimula si Dingding. At heto na siya ngayon, nakatayo. Hawak ang mga gamit ng linis at handa nang sumabak sa trabaho. Itong floor na tong linisin mo, madali lang naman linisin ang area na to dahil inuobliga din namin ang bawat employee na linisin ang kanilang workstation. Mahirap na kasing pakialaman ng pwesto nila lalo na't puro paperworks ang ginagawa dito. Kukunin mo lang ang mga basura nila, magwalis, mop, and then punas sa mga glass dividers. Minsan mag-a-askin sila ng help na ipadalang ilang documents sa ibang floor or tulungan sila sa pag-photocopy. Mga ganun lang naman. Paliwanag ni Len, ang sekretarya. Nilibot ni Dingding ang kanyang mga mata sa paligid. Alam niya sa kanyang sarili niya, kaya niyang trabaho. Hindi naman bago sa kanyang paglilinis dahil all around siya sa party hub. Ang medyo mahihirapan ka lang ay sa part na yun at itinuro ang opisina. Yun ang office ni Sir Villafuerte, ang CEO ng company natin. Panimula nito. Super metikuloso yan siya. Ayaw niya makakakita ng kahit anong alikabok sa office niya. Gusto niya organize ang lahat. Kung paano niya to iniwan, ganun din dapat yun madatnan. Walang bakas ang fingerprint pang salamin. Kahit ang handle ng pinto ay dapat sobrang kantab, lalo na sa mesa niya. Okay po, tatandaan ko po. At heads up lang ha, madalas matulog si Sir sa office niya kaya ma-advise ko sa'yo tuwing may meeting siya or early morning ka maglinis para pagising niya galing room niya, malinis ng office niya. Paliwanag ng kanyang head. Remember, office, banyo lang ang dilinisin mo. Wala nang iba. Tumangu-tangu si Dingding at tinatak sa isip ang mga sinabi ni Len. Isa pa nga pala, nasa expo pa siya ngayon. Kaya tables and chairs pa lang ang nasa office dahil pinaparenovate niya yan bago siya umalis.
Unang araw pa lang ay pinagbutihan na ni Dingding ang pagtatrabaho. Palagi siyang may suot ng ngiti sa kanyang mga labi. Good morning, good afternoon, at kung minsan pa, good evening ang palagi niyang bate. Maliksi rin siyang utusan. Kahit panik-panaog siya sa hagdan o sa elevator ay ayos lang. Agad niya namang nakasundo ang mga tao sa palapag na yon. Masaya si Dingding sa kanyang trabaho. Hindi niya alintana ang kanyang posisyon. Ang mahalaga ay may pera na siyang pang-ambag sa bahay. Kaka-withdraw lang ni Dingding ng una niyang sahod. Hindi man buo ang sahod ni Dingding dahil naabutan siya ng cut-off, ay masaya ito dahil ito ang unang perang kanyang iaabot kay Carla bilang ambag sa bahay. Bukod doon, ay mabibila na ulit niya ng pasalubong ang anak at matitreat niya na ang dalawa ng masarap na hapunan. Naks, first sahod. Baka naman. Biro pa ni Lenlen. Napakamot si Dingding sa kanyang batok. Naku, gustuhin man kitang ilibre pero okay lang ba kung next time na lang? May mga bills pa kasi akong kailangang bayaran tsaka pasalubong. Nahinto si Dingding sa pagsasalita. Nag-aalangan kung dapat bang sabihin ang tungkol sa anak. Nakatitig lang noon si Len. Hinihintay ang susunod na sasabihin ng kasama. Pasalubong sa kasama ko sa bahay. Kasi syempre 'di ba unang sahod, dapat magkaroon kami ng mini celebration. Bala ko siyang i-treat ngayon. Palusot pa ni Dingding. Akala ko sa anak mo. Ani ni Len. Namutla bigla si Dingding. Nataranta. Hindi niya alam kung paanong nalaman ni Len ang tungkol kay Liam. Yung wallpaper mo sa cellphone mo. Anak mo siya, hindi ba? Dagdag ni Len. Eto ba? Pamangkin ka to. Depensa ni Dingding, sabay pakita ng kanyang wallpaper. Ay, sorry, akala ko anak mo. Pamangkin mo pala. Ayos lang, walang problema. Maliit na bagay. Wika ni Dingding na tila nanlalatat, pahina ng pahina ang tinig. Ang kaninang saya ay biglang naglahong parang wala. Matapos bumili ng masarap na ulam at spaghetti sa isang sikat na fast food chain, ay nanlalatang naglalakad si Dingding pa uwi. Dapat ay puno siya ng enerhiya tulad ng kanina. Dapat ay sobrang saya niya dahil may pasalubong siya sa kanyang anak. Ngunit, kabaliktaran ang kaniyang nararamdaman. Nasa harapan siya ng pinto. Dingding, mamaya mo na isipin ang nararamdaman mo. Dapat maging masaya ka. Pag nakita ni Liam na may bumabagabag sa'yo, panigurado malulungkot din yon. Anito sa sarili. Pagbukas si Dingding ng pinto, suot niya ang peking ngiti. Pilit na tawa. Pilit na tinatago ang lungkot na nadarama. Tama na yan, ako na dyan. Ani ni Carla. Naghuhugas noon ng plato si Dingding. Ano ka ba? Okay lang ako. Maupo ka na lang dyan. Sulitin mo ang off mo. Matulog ka na kaya para makapagpahinga ka. Ani Dingding. Tapos hahayaan kitang magdrama dito sa kusina mag-isa. Dingding, alam ko nakasuot ka ng masayang maskara kanina pa. Ramdam ko yun Hay, pwede mo na yung tanggalan at ipakita sa akin ang tunay mong nararamdaman. Ano bang problema? Sakto tapos sa maghugas ang plato si Dingding. Isinara nito ang gripo. Ngunit ang mga luha sa kanyang mga mata naman ang tumulo. Humarap si Dingding kay Carla at sumandal sa may lababo. Nasa may mesa naman si Carla at nakabaling kay Dingding. Umaagos ang luha ni Dingding na pilit pinapahit ng dalawa niyang kamay. Bax, masama ba akong ina kung itinatanggi kong anak ko si Liam? Umiiyak na tong sabi. Gulat ang unang reaksyon ni Carla. Sunod ay inis. Dahil bakit kailangang gawin yun ni Dingding? Ngunit natunaw ang kanyang inis sa makitang mukha ni Dingding na sobrang nasasaktan sa kanyang ginawa. Hindi naman nagsalita si Carla. Nakatitig lang ito sa kaibigan. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Naguguluhan kung dapat ba siyang magalit o intindihin na lang ito sa nangyayari. Carla, alam kong galit ka. Sabunutan mo ako, sige. Sigawan mo ako, awayan mo ako, please. Alam ko naman mali yung ginawa ko. Walang tamang dahilan sa ginawa ko. Masakit-sakit. Umiiyak nito ang sabi.
Tumayo si Carla at tumabi sa kaibigan. Bax, hindi naman ako pinanganak kahapon. Alam ko kung gaano kang ka-proud sa anak mo, kay Liam. Alam ko din na mapanghusga ang buong mundo sa tulad ko at sa tulad mo. Naiintindihan ko ang nagawa mo. Alam kong masakit na hindi mapagsigawan kung gaano kagwapo si Liam. Kapait. At higit sa lahat, kung gaano mo siyang kamahal. Handa mong gawin ang lahat para sa kanya. May mga bagay lang talaga sa mundong to na kailangan muna nating ilihim para sa ikabubuti ng lahat. Pero sana, huwag mawawala sa puso mo kung sensyang nararamdaman mo tuwing itatanggi mo si Liam bilang anak mo. Dahil higit kanina man, siyang pinakamasasaktan, okay? Nauunawaan kita, Dingding. Payo ni Carla. Gumaan ang pakiramdam ni Dingding. Matapos ang pag-uusap na yon ay pumunta agad si Dingding sa silid nilang mag-ina. Tumabi sa anak at niyakap ito ng mahigpit habang ito ay natutulog. Pangako anak, magiging maayos ang lahat. Magiging permanente lang ako sa trabaho. Ipapakilala kita kahit kanino at hindi kita ikakahiya. Wika nito sa kanyang isipan habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit na nararamdaman. Panibagong umaga ang dumating. Nakaranas man ng lungkot si Dingding ng araw na yon ay muli itong umite upang lumaban sa buhay. Lumaban hindi lang para sa kanyang sarili kung hindi para sa kanyang anak na si Liam. Dingding, ihanda mo sarili mo. Humahanga sa sabi ni Len. Bigla namang kinabahan si Dingding dahil nanlalaki mga mata ni Len habang nagsasalita. Makikita din sa kanyang mukha ang pagkataranta. Bakit? Kabadong tanong ni Dingding. Malinis sa mga office, sir? Yung mga basurahan ba walang laman? Yung mga salamin na punasan mo na ba? Sunod-sunod na tanong ni Len. Oo, kaninang umaga naglinis ako doon. Teka, ulitin ko kaya. Pasadahan ko kaya ng punas at mop. Ano sa tingin mo? Pati si Dingding ay natataranta na din dahil kay Len. Oh, sige, mabuti pa nga. I-announce ko lang sa lahat para makapagandaan na rin sila sa pagdating ni sir. Matapos i-anunsyo ni Len sa lahat ang pagdating ng kanilang boss, ay muli niyang pinuntahan ng opisina upang tingnan. Nadatnan niya doon si Dingding na naglilinis kaya naman nagkusa na siyang tumulong sa paglilinis. Hindi naman sa tinatakot kita pero super metikuloso kasi talaga ni Sir Rafael. Ani ni Len habang nagpupunas ang bintana. Walang nakakatagal na utilities sa kanya. Mabait naman siya kaso nga lang, super OC niya, malakas ang power trip. Minsan naman, sala sa init, sala sa lamig. Di ko nga maintindihan kung paanong linis bang gusto niya minsan. Hindi pa ito malinis para sa kanya? Nagtatakang tanong ni Tingting. Kumikinang ang mga bintana na bakas ng fingerprint ay wala. Pwede nang manalamin sa sahig sa sobrang kintab. Nakaayos na din ang mga silya. Wala pa namang mga muebles kaya nawawalis pa at namamap ni Dingding ang lahat ng sulok ng opisina. Ultimo doorknob ay kanilang pinupunasan. Inilibot ni Lenlen ang kanyang mga mata upang tingnan kung ano pang lugar ang hindi pa nililinis. Sa totoo lang ganitong linis ang gusto ni Sir. Nakalinya ang lahat. Walang nakatabinging bagay. Kahit yung mga upuan, gusto nun pantay-pantay ang pagkakapasok sa mesa. At very good ka sa part na kahit ilalim ng mesa, makintab at walang alikabok. Sa palagay ko naman, papasa ka kay Sir. Sana. Kasi kung hindi, ay nako, sa labas ng building na to tayo magkikita. Ani ni Len. Hindi alam ni Tingting kung papuri ba yun o pananakot. Huminga na lang ito ng malalim at umaasang hindi naman hahantaw ang lahat sa kanyang pagkasisante. Nang matapos na silang maglinis ay pinatay na ni Dingding ang mga ilaw at isinara ang pinto. Sinulyapan pa niya ng ilang beses ang silid bago tuluyang umalis para masigurong malinis at maayos ang lahat. Ngunit ngayon niya lang napagtanto ang isang bagay. Villafuerte. Rafael? Hindi naman siguro. Wika nito sa kanyang isipan bago tuluyang isinara ang pinto.
Lumipas ang maghapon at uwian na. Nasa locker room na ang dalawa at kinukuha ang kanilang mga bag. Hay, out na rin tayo sa wakas. False alarm lang naman siguro yung kanina, no? Pinakabalang tayo. Inda ni Len, baka nga. Pero mas okay na rin yung nangyari kasi nabalaan mo ako kung gano'ng kami tukulosi si Sir Rafael. Ani ni Dingding. Naku, wala yun. Ano ka ba? Humarap si Len kay Dingding. Ganito. Bukas, agahan mo na lang ang pasok ha para mapunasan mo ulit. Yung table ni Sir in case lang na bigla siyang dumating. Yun kasi yung pinakamahalaga sa kanya. Yung table niya, dapat malinis. Hindi lang malinis kung hindi sobrang linis. Paalala pa ni Len. Tumatak naman yon sa isipan ni Dingding, kaya naman kinabukasan maaga siyang pumasok. Isang oras ang kanyang inilaan para muling linisin ang opisina ng boss nilang mitikuloso. Habang nagpupunas ng mesa, bigla niyang naalala ang anak. Ang kanilang mesa sa pagkainan ang pinakanililinis nito sa lahat. Pinupunasan at ayaw na may bakas ng tubig na mamamarka. Kahit sa mura nitong edad ay tiklop sila ni Carla sa tuwing si Liam ang magsisermon sa kanila tungkol sa paglilinis ng bahay. May gumuhit naman ng ngiti sa labi ni Dingding. Habang paulit-ulit na pinupunasan ng mesa ay biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nawala ang ngiti nito sa labi at napalitan ng takot. Agad na pumaling sa direksyon ng banyo. Bukas ang ilaw, matapos ay may lumabas na isang lalaki. Wala itong suot na pangtaas, tanging tuwalya lang nakatakip sa baba. Natatakloban ng isa pang tuwalya ang ulo nito na tila tinutuyo ang buhok. Tumindig si Dingding ng diretsyo. Hindi alam kung saan titingin. Sa abs ba ng lalaking lumabas sa banyo o sa sahig? Sisigaw ba siya ng magnanakaw o hihingi ng tulong? Pinatay ng lalaki ang ilaw. Nagpagpag ng basang mga paa sa doormat na nasa harap ng banyo at sinuot ang tsinelas na nasa gilid nito. Sa kanyang pagtunghay, nakita niya ang isang babaeng nakatayo malapit sa kanyang mesa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki. May siwang na ang tuwalya sa mukha ng lalaki. Ngunit hindi pa rin makita ni Dingding ang mukha nito dahil ang basang buhok naman ang nakaharang. Biglang naalala ni Dingding ang sinabi sa kanya ni Len. Ang kanilang boss ay mahilig matulog sa opisina. Kaya may sarili tong banyo at isang silid na hindi niya pwedeng buksan. Sir, ako po yung bagong janitor sa floor na to. Dingding po ang pangalan ko. Pakilala nito sa kanyang sarili. Gusto mang humarap ng maayos si Dingding bilang respeto ay hindi niya magawa. Masyado siyang naaakit sa matipuno nitong katawan, lalo na sa abs nitong nakabalandra sa kanya. Kaya naman kaysa sabihan siyang bastos, ay humarap pa rin ito sa kanyang boss at tinakpan ng mga mata ng dalawa niyang kamay. Natawa ang lalaki. Hindi ito umalis sa kanyang pwesto at tinuyo na ang buhok sa pamamagitan ng tuwalya sa kanyang ulo. Sorry kung naabutan mo akong ganito. Hindi ko alam na papasok ka ng ganitong kaaga. Pwede ka bang lumabas muna nitong office? Magbibihis lang ako para makapag-usap tayo ng maayos. Utos ng lalaki. Walang dalawang salitang kumaripas ang lakad si Dingding at lumabas ang silid. Pagkasara nito ng pinto ay pumunta ito sa isang sulok. Sumandal sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Ay, hindi ko kinaya si Sir. Aatakin nata ako sa puso. Wika nitong mag-isa. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakapagbihis na si Rafael. Sa pamamagitan ng intercom ay tinawag nito si Dingding na nakaabang na noon sa may pinto. Pagpasok ni Dingding ay nakayuko ito ng todo. Good morning po, sir. Bati nito sa kanyang boss. Good morning din, Miss Rivas. Wika ng boss. Tumunghay si Dingding ngunit nang makita niyang mukha ng kanyang boss mula sa pwesto nito ay tumindig ang kanyang balahibo sa buong katawan na tila nakakita ng multo. Miss Rivas, have a seat. Wika ng kanyang boss. Pilit na kinakalma ni Dingding ang sarili. Nakapamulsya siya ng mga oras na yon. Hawak ang panyo sa loob at mahigpit niya itong pinipiga. Doon niya binubuhos ang lahat ng kanyang kaba. Naupo si Dingding sa silyang nasa harap ng kanyang boss at nagsimula na silang mag-usap.
Sa kulang isang buwan ni Dingding na nagtatrabaho bilang janitress, ngayon lang niya nasilayan ang mukha ng kanilang boss, si Mr. Villafuente, Rafael Villafuente, at ang kalabot ang hatid nito sa kanya. Wala pang 10 minuto silang nag-uusap tungkol sa mga patakarang ni Rafael sa kanyang opisina. May papuri din itong natanggap galing sa boss na mitikuloso. Natuwa ito sa paraan ni Dingding na linisin ang kanyang opisina. Ngunit para kay Dingding, ito na ang pinakamatagal na 10 minuto ng kanyang buhay. "Welcome to the company, Miss Rivas." Pagtatapos ang kanilang usapan, sabay abot ng kanyang kamay kay Dingding. Salamat po, Mr. Villafuente. Dingding na lang po ang itawag niyo sa akin." Wika ni Dingding at nakipagkamay dito. Tila may dumaloy naman na kuryente sa katawan ni Rafael. Kilabot matapos hawakan ng kamay ni Dingding. Ang mainit nitong palad ay nakapagpapaalala ng gabing nakasiping niya ang isang babaeng hindi niya nasilayan ang mukha. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang ganitong kuryente at kilabot. Tila pamilyar ang kanyang katawan sa mainit na palad ni Dingding. Hindi naman maintindihan ni Rafael ang nararamdaman. Iniisip na lang nitong baka nabigani lang talaga siya sa kausap, tulad ng una silang nagkita. Pagkalabas si Dingding ng opisina, ay tila hihimatayin naman siya sa kaba. Muli ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Kung pwede nga lang niyang piggain ang kanyang puso ay gagawin niya ng oras na yon. Huminto lang malakas sa pagkabog nito. Anong gagawin ko ngayon? Wika nito sa kanyang sarili. Bagamat nakakaramdam ng pagkabalisa si Dingding ng araw na yon, ay pinilit niyang maging normal sa trabaho. Mabuti na lang at hindi naglibot si Rafael. Abala lang ito sa pag-aayos ng kanyang opisina. Ngunit ang pagkabalisa ni Dingding, hindi nagkaligtas sa mga mata ni Carla. Nasa sala ang dalawa at naghahanda na si Carla para sa kanyang duty. Si Liam naman ay nasa banyo. Naglilinis ang katawan at naghahanda na para matulog. At si Dingding, sunod-sunod ang pagbuntong hininga at nakatulala sa kawalan. Kanina pa rin ito namumutla at matamlay. Ayos ka lang? Alam mo kanina ka pang maputla, baka naman nasusobrahan ka na sa pagtatrabaho. Nag-aalalang tanong ni Carla. Bumaling si Dingding sa direksyon ng kaniyang banyo. Pinakiramdaman kong palabas na ang anak, tsaka tumingin kay Carla. Carla, natatandaan mo ba yung gabing nalasing ka at nabuo si Liam? Mahinang tanong ni Dingding. Abay, oo naman. Dahil huminto ang pagtibok ng puso ko ng very light ang akala ko may nangyari sa atin. Plus, nag-overthink din ako ng slight na baka ako ang tatay ni Liam. Wika nito na may panlalaki ng mga mata, ngunit ipit ang boses dahil baka marinig ito ni Liam. Hindi na nagsalita si Dingding. Tila ang mga mata nito ang nangungusap. Napahawak ng kanyang bibig si Carla na makita ang mukha ng kaibigan. OMG! Don't tell me. Yung father ng bagets? Nagkita kayo? Halos lumawa ang mga mata ni Carla habang nagsasalita. Tumango si Dingding at napahawak sa kanyang noo. Hindi lang kami bastang nagkita. Siya din ang boss ko. Nanlalatang sabi ni Dingding. Nalaman ni Dingding ang katauhan ng kaniyang nakasiping dahil ng umaga ding yon ay tiningnan niya ang kanilang reservation slip kung sinong nag-book at nagbayad ng room 3. Naalala niya rin ang mukha ng lalaki dahil siya rin ang kanyang nakausap bago siya mawala sa kanyang ulirat ng gabing yon. Natulala si Carla sa kanyang nalaman at napasandal sa kanyang upuan. Anong balak mo? Mahinang usal ni Carla. Ibubuka pa lang sana ni Dingding ang kanyang bibig nang bigla na siyang tinawag ni Liam mula sa banyo. Sa totoo lang, hindi alam ni Dingding ang isasagot sa tanong ni Carla. Ni isang salita ay wala siyang maisip. Blanko ang kanyang utak. Hindi alam ang kanyang gagawin. Hindi na bumalik si Dingding sa sala. Matapos magbihis ni Liam ay sabay nang pumuntang kwarto ang mag-ina. Pilit mang ipinikit ni Dingding ang kanyang mga mata ay mukha ni Rafael ang kanyang nakikita. Gumagawa na rin ang kanyang isipan ng mga senaryo kung saan may komprontasyong nagaganap sa pagitan nila.
Bumukol ang takot sa puso ni Dingding. Takot na pag nalaman ni Rafael na siya ang nakasiping nito, 7 taon na nakalilipas, at nagbunga ang gabing yon, ay mawala sa kanyang piling si Liam. Mawala ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya lumalaban sa buhay. Samantala, nasa opisina pa rin si Rafael, hindi naman upang magtrabaho. Ngunit para doon muling matulog. Nabalitaan nitong may inihandang surprise welcome party si Yvette para sa kanya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga po pala kina Rose De La Torre from Enrile, Cagayan, Marisa Lanohan, at Ruby Laraheto from Mandurriao, Iloilo City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ang ingay ng party at pakikipagkwentuhan sa mga taong hindi naman niya gaanong kilala ang pinaka-kinatatamarang gawin ni Rafael. Mas gugustuhin pa niyang matulog o hindi kaya ay pumunta sa food park na palagi niyang pinupuntahan kung saan nakakasalamuhan niya ang tunay na tao. Nakaupo siya sa sofa, katapat ng kanyang mesa at masayang kinakain ang kanyang hapunan. Habang kumakain, titig na titig si Rafael sa hawak niyang papel. Ito ang resume ni Dingding. Alam niya sa kanyang sarili na minsan na silang nagkita ni Dingding. Minsan niya nang hinangaan ang kinitong ganda, talino at personalidad. Alam niyang hindi basta-bastang babae si Dingding, ngunit ang pinagtataka niya, paano ito humantong sa pagiging janitress? Subalit sa kabila nito ay mas naging matimbang ang paghanga ni Rafael kay Dingding sa kabila ng pagiging janitress nito. Ang bilugan nitong mga mata at maikling buhok na bumagay sa kanyang palabang mukha. Ang titig na may laman. Ang mga matang nangungusap. Tila isang babaeng hindi magpapaape sa laban ng buhay. At ang mga katangiang yon ang mas nakaakit kay Rafael. Lumipas ang mga araw, ramdam ni Rafael kung gaanong kailap si Dingding sa kanya. Hindi ito umiiwas ang tingin, ngunit matipid itong makipag-usap sa kanya. Isang tanong, isang sagot ang palagi nilang usapan. Hindi rin ito nagtatagal sa kanyang opisina. Mabilis itong naglilinis sa umaga o hindi kaya itiyempo may meeting siya tuwing pupunta sa kanyang opisina. Lalo tuloy na intriga si Rafael sa dalaga at mas nasabik itong makilala. Kaya naman isang umaga, nakaisip siya ng isang paraan kung paano niya mas makakasama si Dingding ng mas matagal. Pinatawag ni Rafael si Len. Pinalipat ang Xerox machine sa kanyang opisina at sinabing bukod sa paglilinis ng kanyang opisina ay si Dingding na rin ang magfo-photocopy ng mga dokumentong kanyang pipirmahan at katuwang si Len sa pag-file. Po? Gulat na sabi ni Dingding nang mabalitaan ang kanyang gagawin. Pero bakit po ako? Nako, Dingding, hindi ko rin talaga alam. Alam kong trabaho ko yun pero utos lang din to ni Sir eh. Huwag kang mag-alala. Binawasan naman niya yung workload mo. May iba na maglilinis ng floor na to. Pero ikaw pa rin daw ang maglilinis ng office niya simula sa Lunes. Bale, diretso ka na sa office si Sir. Tapos, dun ka na magstay. Maghapon. Tanging buntong hininga na lang na isagot ni Dingding. Simple lang ang kanyang gagawin. Ngunit parang hindi siya makahinga sa nangyayari. Wala naman siyang magagawa kung yun ang gusto ng boss niya. Sino ba siya para umangal? Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya makakaya ang kanyang sitwasyon. What? True bang naririnig ko? Gulat na sabi ni Carla nang kinuwento ni Dingding ang nangyari sa kanyang trabaho. Yung boses mo, Bax, baka naman. Gigil na sabi ni Dingding.
Natutulog na kasi noon si Liam at nagkukwentuhan ng dalawa sa sala habang nasa break time si Carla sa kanyang trabaho. Sorry naman, nasyak lang talaga ako. Kasi 'di ba parang may something, you know that. Wika ni Carla. Alam ko, hindi naman ako manhid. Nararamdaman kong parang may kakaiba kay sir. Sa mga titig niya sa akin at lalo pa, pag gusto niyang mag-open ng conversation. Aminado naman ako na umiiwas ako pero may dahilan naman ako kung bakit. Mariing sabi ni Dingding. So, anong balak mo? Hindi ko alam. Biglang nasalumbaba si Dingding. Paano kung mag-resign na lang kaya ako? Pwede naman pero hindi kaya lalo siyang maginala na may tinatago ka kung bigla ka na lang na magre-resign? Biglang napaisip si Dingding. At bumuntong hininga na lang habang nakatitig kay Carla. Dumating na ang araw ng Lunes. Maagang pumasok si Dingding upang simulan ang paglilinis ng opisina ni Rafael. Habang papunta sa opisina, hindi niya alam kung paanong mairaraos ang buong maghapon na kasama sa iisang kwarto ang ama ng kaniyang anak. Paniguradong mapapanisan siya ng laway dahil hindi niya na naising makapagkwentuhan dito o magbahagi ng kahit anong tungkol sa kanyang personal na buhay. Ay, bahala na nga. Wika ni Dingding sa kanyang isipan sabay bukas ang pinto at laking gulat nito na makita si Rafael na nasa loob ng opisina habang nag-aagahan. Dingding, good morning. Tara, sabay na tayo mag-breakfast. Alok na Rafael. Ako nagluto nitong fried rice. Have some. Planado na Rafael ang lahat. May nakahanda ng plato at kubyertos para kay Dingding. Good morning po, sir. Okay na po ako. Nagkape na po ako bago umalis ang bahay. Pagtanggi ni Dingding. Babalik na lang po ako, sir, pagkatapos niya pong kumain. Biglang paalam nito at lumabas ang silid. Napasandal si Rafael sa sofa. I slept here para makakwentuhan siya this morning. Pero olats pa rin. Dingding, anong meron sa'yo at gusto kitang makilala? Ani ni Rafael habang pinagmamasa ng pinto kung saan lumabas si Dingding. Wala sa bokabularyo ni Rafael ang sumuko kaya naman kahit panayang iwas sa kanya ni Dingding ay porsigido pa rin itong makilala ang dalaga. Nang araw ding yon habang matiwasay na nagpo-photocopy si Dingding ay panayang saliyap ni Rafael sa dalaga. Madalas itong nahuhuli ni Dingding. Minsan naiiwas si Rafael ang tingin, ngunit kadalasan ay hayagan itong pinapakita ang kanyang pagtitig. Wait, sabay na tayo. At ako na din ang magdadala ng mga yan. Sambit pa ni Rafael habang hinahabol si Dingding bago pa nito bitbitin ng mga papel. Tapos na kasi itong mag-photocopy at dadalhin niya na ang halos 2 rim ng mga papel sa kanilang documentation room. Para kay Dingding, magaan lang naman ang mga papel kaya naman nagtataka ito kung bakit kailangan pa siyang tulungan ni Rafael. Sir, magaan lang naman po ang mga to. Ako na... Naputol ang pagsasalita ni Dingding nang walang sabi-sabing kinuha ni Rafael ang mga papel. Nagulat ang dalaga. Ngunit hinatak nito ang mga papel mula sa kamay ng kanyang boss. Ako na po, sir. Dito niyo na po ako inassign kaya ako na po ang gagawa ng mga ito. Matigas na sabi ni Dingding at saka umalis. Natulala na lang si Rafael. Ramdam niya ang matigas sa personalidad ni Dingding. At ramdam din itong hapde ng paper cut sa kanyang palad. Loving can hurt, but it's the only thing that makes us feel alive. Ika nga ni Ed Sheeran. Sambit na lang ni Rafael. Tulad ng paper cut, maliit man itong sugat ay ramdam ni Rafael ang ginagawang harang ni Dingding sa pagitan nilang dalawa. Hindi yun maiintindihan ng binata. Napapaisip na tuloy si Rafael kung kinakalawang na ba ang kanyang kakisigan. Tila malaking misteryo naman kay Rafael ang kilos na iyon ni Dingding. Ang pagiging mailap nito sa kanya at tila ayaw magpakita ng kahinaan. Hindi ito easy to get tulad ng iba, tulad ni Yvette, na halos ilatag ng kanyang sarili sunggaban lang niya. Nagiging palaisip pa nito sa binata at tuwing nakikita niya si Dingding sa kanyang harapan habang nagpo-photocopy o hindi kaya naglilinis ay lalo lang itong naiintriga at nabibigani sa dalaga.
Ang maliksin nitong mga kilos na nagpapahiwatig na hindi niya kailangan ng kung sino man para siya ay alalayan. Kung gaano itong kadedicated sa kanyang trabaho, kahit siya ay isang janitress lang. Ang mga ngiti nito sa umaga hanggang uwian na nagbibigay buhay kay Rafael kahit na tuwing haharap ito sa kanya ay blankong mukha ang pinapakita nito sa kanya. Mas nagiging porsigido si Rafael na magpapansin sa dalaga. Walang araw na hindi niya ito inaalok ng kape o hindi kaya ililibre ng kung ano-ano ang pagkain na hindi naman tinatanggap ni Dingding. Bagos, binibigay nito kay Lenlen pagkalabas niya ng opisina ni Rafael. Hi, Dingding, relax, huminga ka ng malalim. Hinga. Wika nito habang nakapikit at pilit na kinakalma ang sarili. Kakalabas lang ito ng pinto ng opisina. Oh, bakit? Ano na naman ang ginawa sa'yo ng boss nating nagpapapansin sa'yo? Asar ni Len. Papasok na sana ito sa loob ng opisina ni Rafael, ngunit nais niya munang kamustahin ng dalaga. Nanlalaki naman ang mga mata ni Dingding. Len naman napipiko na nga ako sa banat ni Sir yung mga corny niyang tagline. Bumanat ba naman ng Dingding, pakiremind nga ako mamaya na huwag masyadong umiti. Baka kasi mamaya mawalan ka ng focus sa ginagawa mo. At ang galing mo talaga sa multitasking. Kaya mo sigurong pagsabayin ng trabaho at pagtakbo sa isip ko. Sino hindi maiinis doon? Daing ni Dingding. Natawa si Len. Anong sagot mo? Ang sabi ko, ganun po ba sir? Akala ko kasi trabaho ang focus niyo, hindi ako. Tapos bago pa siya makapagsalita, lumabas na ako. Bahala na mamaya kung paano ko tatapusin yung mga pinapagawa niya. Hindi ko na talaga kasi siya kinakaya. Boom! Lakas mo talaga, Dingding. Saludo ako sa'yo. O siya, sige. Tatawagin na lang kita pag tapos na kami mag-usap ni Sir ha. Doon ko muna sa table ko. Ani pa ni Len. Pagpasok ni Len sa opisina, nanlaki pa rin ang mga mata ni Rafael. Alatang hindi makapaniwala sa sinabi sa kanya ni Dingding. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Len nang makita si Rafael na sa ganoong itsura. No, I'm not okay today, Len. Tell me, pangit ba ako? Hindi ba ako kaakit-akit or nangalawang na ba ang charm ko? Halata sa mukha ni Rafael ang pagkadismaya. Sir, isa po kayo sa mga young bachelor ngayong generation. Kahit po sino babae na kindatan niyo, panigurado kikiligin. Yun nga lang, iba lang po talaga siguro si Dingding. So, what should I do? Talagang gusto niyo po siya, sir, ano? Mapangahas na tanong ni Len. Yes, I like her. I really like her. She has a thing na hindi ko maintindihan. I'm super attractive to her, and I really want to know her. The eagerness and the curiosity kill me so much. I must do something, Len. Nakita ni Len sa mga mata at dama sa mga salita ni Rafael na seryoso ito sa kanyang sinasabi. Kaya naman, bilang tapat na sekretarya ay may naisip itong plano upang maisakatuparan ang nais ng kanyang boss. Kinabukasan habang naglilinis ng estante si Dingding sa opisina ay biglang may sinabi si Rafael. Dingding, paki-receive naman yung package sa baba at isukat mo yun for fitting. Magpatulong ka kay Len if need ng adjustment para may paayos natin kaagad. Then mag-file ka ng undertime. Wika ni Rafael habang siya nagbubuklat ng mga papel. Bakit po sir? Pagtataka ni Dingding. We're going to an event this evening at ikaw ang sasama ko. I'll fetch you at exactly 8 p.m. sa bahay niyo. So you must prepare yourself early. Po? Biglang bumaling si Dingding at nanlaki ang mga mata. Tuloy pa rin si Rafael sa pagbuklat, kalmado. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay halos magtatatalo na ito sa tuwa dahil alam niyang magtatagumpay ang plano. You heard me? Do I have to repeat what I've said? Masungit itong tanong. Napakagat ng kanyang labi si Dingding. Hindi po, sir. Ang ibig ko pong sabihin ay, bakit po ako? Hindi po ba dapat si Len ang kasama ninyo? Huminto si Rafael sa kanyang ginagawa at tumingin kay Dingding.
Matalim ang kanyang mga titig at punong-puno ng otoridad. Ikaw ang gusto kong kasama. Baks, anong gagawin ko? Namumroblemang daing ni Dingding pagkatapos niyang ikwento ang lahat ng pagka-uwi niya. Maaga siyang pinauwi ni Rafael upang makapaghanda para sa event mamaya. Mabuti na lang at nasa labas si Liam, nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Si Carla naman ay pupungas-pungas dahil kagagising lamang nito. Wait, anong klaseng event ba yan? May gown ka na ba? Anong motive? Mag-size kayo ng paa ni Mama, hindi ba? Kailangan natin pumunta sa bahay para mahanap kita ng heels. Nababagay sa damit mo. Ano pa ba? Makeup. Kailangan mo ng makeup at hair. Tarantang sabi ni Carla. Baks, anong heels at makeup at gown? Ano pinagsasasabi mo? Hindi yan ang pinoproblema ko. Inis na sabi ni Tingting. Ay, hindi ba yun? Sorry. Anong problema mo? Ani ni Carla. Napaupo na lang sa kama si Dingding sa kama ni Carla. Napahilamas ang mukha sabay sa lumbaba. Kinagat ang kanyang labi sa ibaba. Alam mo, Bax, hindi ko alam ang kinakastress mo. Parang may event lang naman kayong pupuntahan, hindi ba? Di ba sanay ka naman sa mga ganon dahil sa party hub? Hindi na rin naman ako mag-aalala kung papainumin ka nila doon ng alak dahil mataas naman ang alcohol tolerance mo. At alam mong kontrolin ang sarili mo, so what's the problem? Bax, sino bang hindi masistress? Kaming dalawa lang, may driver wala. Big event yun. Anong gagawin ko doon? Sa hamak na janitress lang naman ako. Yun ba talaga? Okay, fine, hindi yun. Namumroblema ako dahil magkakasama kami na Rafael. Alam mo naman ang dinadanas ko sa kanya araw-araw. Hindi naman ako manhid para hindi makaramdam ng nagpapapansin siya sa akin. Gwapo at gentleman si sir. Mabait kaso. Kasi baka natawa lang si Carla. Baka makita niya si Liam. Hay, akala ko bang inaakala mo ay baka magkaroon ng baby number 2? Bax! Sigaw ni Dingding at hinampas si Carla. Okay. I'm making this conversation light. Paano magkapag-isip tayong dalawa? Pero kasi Bax, boss mo siya at wala naman tayong magagawa kung yun ang gusto niya. And don't worry, pag sinundo ka niya mamaya, magpaalam ka na lang ng maaga kay Liam at ikaw na mag-abang sa kanya sa labas. Huwag mo na siyang papasukin dito sa loob. Reasonable naman yun dahil paalis na kayo. Dudungaw na lang kami sa bintana. Ano, okay na? And my additional reminder ako ha, be natural. Walang ibang nakakaalam ng koneksyon ni Bagets at ng boss mo kung hindi ako lang naman at ikaw. O ano, okay ka na? Kalmado ka na? Nakahiya na maluwag si Dingding. Sa sobrang dami niyang iniisip ay hindi sumagi sa kanyang isipan na pwede nga pala niya yung gawin. Thank you, Baksa. Hindi ko alam talagang gagawin ko kung wala ka. Len, you know what to do. Ikaw nang bahala sa lahat, okay? Lalo na pag dumating si Yvette. Never ever say to her about the event later this evening. Baka mag-expect na naman siya na siyang isasama ko doon. I gotta go. Para makapag-prepare na sa event at side date namin mamaya. Ngiting-ngiting sabi ni Rafael. Halatang mas nasasabik pa siya sa magiging date nila kesa sa event na magaganap. And one more thing. Thank you very much. Lalo na sa naging idea mo. Naku, wala yun sir. Basta be yourself. Alam ko namang makukuha mo din ang kiliti ni Dingding. Ngiti-ngiti nitong sabi. At saka po pala sir, medyo bawasan natin yung mga banat natin ha. Ang cringe pakinggan eh. Payo ni Len. Si Len ang orihinal na kasama ni Rafael sa event dahil siya ang sekretarya nito. Ngunit naisip ni Len na ito na ang pagkakataon ng kanyang boss upang maaya ng date si Dingding. Hayagan naman ang kilos ni Rafael na may gusto ito sa dalaga at hindi naman to tinanggi ni Rafael. Sadyang mailap lang si Dingding sa kanya at hindi niya yon maintindihan. Oras nang lumipas at matiwasay na nagtatrabaho ang lahat. Ngunit laking gulat ang lahat nang may dumating na bisita na hindi nila inaasahan. Suot ang very fashionable pink power suit, pillbox hat sa ulo,
Shades at pink na heels na umaalingaw sa pasilyo ang pagtama ng takong sa sahig at naging dahilan ng agaw atensyon nitong pagdating. Idagdag pa ang chihuahua nitong aso na kanyang karga-karga habang naglalakad ay napalingon ng lahat. Isa si Len sa nakakita sa pagdating ng babae at kilala niya kung sino ito. Siya si Yvette, ang babaeng sinasabi na Rafael na kanyang bilin. Mabait naman si Yvette. Nuknukan lang ng arte at patay na patay kay Rafael. Panay ang buntot nito kay Rafael kahit saan ito magpunta. Kaya niyang bitawan ng lahat para kay Rafael. Ganun siyang kabaliw sa binata. Subalit kahit anong gawin ni Yvette ay hindi sila pareho ni Rafael na nararamdaman sa isa't isa. Napalunok ng matindi si Len. Alam niyang siya ang hinahanap ni Yvette at kailangan niyang gawin ang lahat upang hindi matunto ni Yvette ang kaniyang boss. Tumuntong na ang 8 ng gabi. Nasa labas pa rin si Dingding ng kanilang bahay. Tulad ng plano nila ni Carla, patahong nakadungaw magninang sa siwang ng bintana. Ang ganda po ni Mama Ninang para siyang artista. Papuri ni Liam habang nakatanaw sa ina. Siyempre naman, plus ako pang nag-ayos sa kanya. Kaya naman, super perfect. Habang nag-uutuan ng magninang ay siya namang pagdating ni Rafael. Agad niya natanaw si Dingding. Suot ang dilaw na damit na may disenyong maliliit na bulaklak. Nakatindig ito sa tapat ng gate at nang nakita nitong sasakyan ni Rafael ay nagsimula na itong maglakad. Sa bawat hakbang ng dalaga, ang magaan na tela ay waring sumasayaw. Bagang nakalantad ang mga balikat na disenyo nito, konkret para magmukha siyang mahinhin, pero may halong tapang dahil sa maikli nitong buhok. Tila kumikislap ang kulay ng kanyang damit. Idagdag pa ang maputi niyang balat. Bumagay din ang suot nitong kwentas na may krus na pendant. Napakurap si Rafael at inayos ang sarili. Tsaka bumaba ng sasakyan. Dingding, you look great. I didn't expect na sobrang babagay sa'yo yung damit. Papuri ni Rafael. Bukod doon ay nakabaling din ang atensyon ng binata sa kwentas si Dingding. Nanlambig ito bigla. Napaisip. Hindi kaya si Dingding yung babae na nakasama niya nung gabing siya ay nalasing? Habang nasa biyahe, pilit iwinawak si ni Rafael sa kanyang isipan ng tungkol sa kwenta sa suot ni Dingding. Iniisip na lang niya na maaaring nagkataon lang ang lahat. Naging normal at nag-iisip ng pwede nilang pag-usapan ng kasama. Samantala, hindi naman alam ni Dingding kung isa ba ito sa pick-up line o sadyang napigani lang ito sa kanyang itsura. Ngumiti na lamang ito at nagpasalamat. Mula sa bintana ay panay ang yugyog ni Carla sa inaanak habang pinapanood ang dalawa. Look at him, bebe. Ang gwapo niya, no? Tanong ni Carla. At ang gentleman niya. Pinagbuksan pa niya ng door si mama mo, oh. And not just that, tignan mo. Yung handsome lalaki. Nakaalalay sa bunbunan ng mama mo para hindi mauntog sa ceiling ng car. That's you call being a gentleman. Papuri pa ni Carla kay Rafael habang kilig na kilig. Talaga po, Ninang? Ganun po ba dapat? Inosenteng tanong ng bata. Oo, bebe, ganun dapat. Sinundan ng tingin ni Liam ang sasakyan. Bakas ang pagtataka. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa kanyang isipan ay tumatak ang mukha ni Rafael. Tila may kung ano sa lalaking kanyang nakita. Parang gusto niya itong makilala. Parang may taling nagdurugtong sa kanilang dalawa. Samantala sa sasakyan, nakaupo naman si Dingding sa tabi ng driver's seat. Nakabaling ang leeg sa pinta ng kanyang katabi at walang balak bumaling kay Rafael. I'll be honest with you, Dingding. Pwede namang akong solo sa event na to. But as young handsome bachelor, dapat may kasama akong magandang dilag sa mga ganitong okasyon. Hindi ba? What do you think? Sambit ni Rafael upang sila ay may mapag-usapan. Ngumisi naman si Dingding. Tama naman po kayo, sir. Doon sa part na yung bachelor. Pero yung handsome? No comment. Asar nitong sabi. Nagulat naman si Rafael at talatang hindi niya inasahan ang sinagot ni Dingding sa kanya. Magarpong hardin ang bumungad sa dalawa. Mga ilaw na nagkikislapan.
May mga lalaking nakapolong puti at pantalon na itim. Nasa bukana ang isang malaking fountain na may asul na ilaw na animoy sumasayaw. Lahat ng mga bumababa sa sasakyan ay nagpapagandahan ng kasuotan. Ngunit kahit gaanong kagarbo ang lugar at nagkalat ang mamagandang dilag, ang mga mata ni Rafael ay walang ibang nais kung hindi ang titigan ng kagandahan ni Dingding. Sir, medyo nakakailang na po yung mga titig nyo. Hindi po ba dapat nakikihalubilo kayo sa mga CEO o di kaya sa mga bachelors na tulad ninyo? Tanong ni Dingding. Magkatabi ang dalawa sa isang malaking bilog na mesa. Inilibot ni Dingding ang kanyang mga mata upang malibang. Samantalang si Rafael naman ay nakatingin lang sa dalaga. Yes, you're right. Dapat ganun na ginagawa ko sa mga oras na to. Tulad ng ginagawa nilang lahat. Nililibot ang bawat sulok ng malaking hall na to para makipagkwentuhan at makipagkamustahan sa mga taong hindi ko naman kalala. Uubusin ang oras at laway para purihin ang mga damit at alahas silang suot. Wika ni Rafael habang nilalaro ang table napkin sa kanyang harapan. Pero sad to say, hindi ako ganoon. Sabay buntong hininga at baling sa katabing si Dingding. Kaya nga kita sinama dito para ipakita ang mundo ko. Gusto kitang dalhin sa dalawang mundong ginagalawan ko para makalala mo kung sino ako. At kinindatan nito si Dingding. Naramdaman ni Dingding ang kanyang mga pisngi na nanginginit. Gusto niyang hawakan ng mga ito ngunit baka akalain ni Rafael na siya'y kinikilig. Umiwas na lang ito ng tingin at nilibang ang sarili. Ilang sandali pa at isa-isa nang namatay ang ilaw. Hudyat na magsisimula na ang programa. Nakaabangan lahat. Ngunit imbes na manood, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Dingding at inayang lumabas. Sir, teka po, hindi ba dapat ay nasa loob tayo? Dahil nandun ang event, bakit po tayo lalabas? Tanong ni Dingding. Nasa bukana ng hall ang dalawa. Hinihintay ang kanilang sasakyan. Sabi ko naman sa'yo, diba? Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Wika nito na hawak pa rin ang kamay ni Dingding. Dumating ang sasakyan. Matapos kunin ang susi, ay pinagbuksan ni Rafael si Dingding ng pinto. Inalalayan. Nakita ito ng mga valet parker. Hindi nila maiwasang hindi kiligin sa nakita. Drive safe po, sir. Ani ng valet parker. Oo naman, iingatan ko talaga. Dahil kasama kong girlfriend ko. Biro pa ni Rafael. Sir, inis itong sabi. Bakit? May magagalit ba? Wika ni Rafael. Napakagat na lang sa labi si Dingding at binaling na naman ang tingin sa bintana. Hindi na lang umimik. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Dingding noong oras na yon. Ayaw niyang maging asyomera, ngunit hayagan din naman si Rafael sa kanyang motibo sa kanya. Habang nag-iisip si Dingding, ng kung ano-ano ay hindi nito na malayang nakahinto na pala sila. Nasa isang parking lot na may katabing food park. Tara, kain tayo. Nagugutom na ako. May alam ako masarap na kainan ng pares dito. Biglang napabaling si Dingding. Pares? Oo, masarap ang pares dito. Dito ako palaging kumakain ng pares. Ani ni Rafael habang nagtatanggal ng kanyang coat at iba pang borloloy sa katawan. Biglang nasabik si Dingding. Palabas na sana siya ng sasakyan nang bigla siyang pigilan ni Rafael. Wait, take off your heels. Pinagdala kita ng slippers para mas komportable ka sa paglalakad. Sabay kuha ng isang paper bag na nasa kanilang likuran. Muli ay namula si Dingding at napakagat ng kanyang labi. Hindi naman inaasahan ni Dingding ang mga sumunod na nangyari. Hindi niya akalain na ang isang Rafael Villafuerte ay isa ring taong kalye. Sa food park na kanilang pinuntahan ay kilalang kilala si Rafael. Cho ang tawag ng lahat sa kanya, lalo na sa paresan na kanilang pinuntahan. Walang arte, walang bakasang pagkamayaman, hindi metikulosa, walang yabang at walang angas. Oh, heto, mainit ha, dahan-dahan. Ani ni Rafael matapos ibaba ang mangkok ng pares sa harap ni Dingding. Asikasong-asikaso ni Rafael si Dingding. Hindi niya ito pinapatayo at siyang kumukuha ng lahat. Napapangiti naman si Dingding ng lihim dahil ngayon niya lang naranasan ng ganitong pagsisilbi sa kanya. Pinagsaluhan ng dalawa ang mainit na pares. Kasabay ng mga banat ni Rafael
at mga pagbasag ni Dingding sa mga ito. Sabay tatawa ng malakas. Nakikita niya kung gaanong kakengkoy ang binata. Ibang-iba sa metikulosong Rafael sa opisina. Sir, thank you. Ani ni Dingding na sila ay nasa sasakyan na. Wala yon, gusto ko lang naman talagang ipakita sa'yo kung sino talaga ako. I may be super OC sa office, pero marunong din naman akong lumugar. Kaya ko naman na mag-adjust. Kaya kong magbago para sa taong mahal ko. Wika ni Rafael. Lumalim na ang gabi, kaya naman inihatid na ni Rafael si Dingding. Kung kanina ay halos mapanisan ng laway si Dingding at nakabaling lang sa bintana, ngayon ay nagagawa na nitong humarap kay Rafael at makipag-usap. Samantala, lula ng pink na sasakyan ay naroon si Yvette. Sobra ang kanyang pagkatismaya dahil kahit anong piga niya kay Lenlen ay hindi niya malaman kung nasaan si Rafael. Kaya naman siya na mismo ang naganap sa binata. Ngunit kabiguan lang ang kanyang inabot. Hanggang binalak na lang niyang umuwi at magmukmok. Habang binabagtas ang daan pa uwi, hindi sinasadyang isang pamilyar na kotse ang kanyang namataan sa kanyang tabi. Hindi ako maaaring magkamali. Sasakyan pa ni Rafael. Teka nga, tingnan ko nga yung plate number. Wika pa ni Yvette. Pinuuna niyang sasakyan at sinipat ang plate number. Nagkaroon ito ng ideya. Sinundan niya ang sasakyan hanggang sa marating na sila sa isang bahay. Kaninong house to? Napatakip si Yvette ng kanyang bibig. OMG. Rafael, are you cheating on me? Salamat sa paghatid. Sabi ni Dingding sabay ngiti. Ito ang unang beses nga nangitian ni Dingding si Rafael. Nang makita ito na Rafael ay parang tatalo ng kanyang puso sa tuwa. Subalit hindi niya yun pwedeng ipahalata. No problem, it's my obligation. Ngunit ang kislap ng mga mata nito ay hindi maitatago ang kanyang pag-uumapaw na tuwa. Sige na, pumasok ka na para makapagpahinga ka na. Hindi alam ng dalawa na nakadungaw ang magninang sa bintana. Halos maihi naman si Carla sa kilig. Si Liam naman ay titig na titig sa lalaking kasama ng kanyang ina. Bumukas ang pinto kaya naman tumakbo ang dalawa sa sofa upang umupo. Kunwaring may ginagawa. Hay nako, huli ko kayo kanina, nakadungaw kayo sa bintana. Kayo talaga? Sita pa ni Dingding. Hindi naman, grabe naman siya. Ano, kamusta yung date? Yung event? Ani ni Carla. Ayos naman, nakakapagod, pero masaya. Sambit ni Dingding na tila may kakaibang pahiwatig sa kanyang mga ngiti. Nasa banyo nun si Dingding. Si Carla naman ay nasa kusina at kumakain. Si Leah may nasa sala. Nanonood ng TV ngunit panay ang sulyap nito sa bintana. Natatanaw pa niya ang sasakyan ng lalaking naghatid sa kanyang ina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto niyang kausapin ng lalaki kaya naman lihim itong lumabas na siyang kinagulat ni Rafael nang makita ang may batang lalaki na kamukhang kamukha niya palabas ng gate. Nagtitigan ang dalawa. Hindi alam kung sino ang unang lalapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Tila ba may nag-uudyok sa kanyang lumapit sa batang nakatitig. Hanggang sa nakita na lang niya ang kanyang sarili na lumabas ng sasakyan at lumapit sa bata. Hi, bati nito. Para siyang nananalamin. Ito ang kanyang wangis nang siya ay musmus pa ng bata. Ngunit paano ito nangyari? Good evening po, sir. Kayo po ba yung boss ng mama ko? Oo, ako nga. Gabi na, bakit ka pa lumabas? Tanong ni Rafael. Ngunit ang salitang mama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakita ko po kasi yung car po ninyo na nasa labas pa. Gusto ko rin po na mag-thank you dahil hinatid niyo po pa uwi ang mama ko. Thank you po. Ani ni Liam. Wala yun. Ako nga pala si Rafael. Ikaw, anong pangalan mo? Liam po. Tugon ito. Liam, nice name. Sige na, pumasok ka na, gabi na. Uwi ka ni Rafael. Sumunod naman ang musmos na bata. Sinundan ng tingin ni Rafael ang pagpasok nito. Naguguluhan, biglang nangamba. Nagulat dahil may anak na pala ang babaeng kanyang nagugustuhan. Ngunit sa kabila nito,
Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit naging mailap ang dalaga sa kanya. Lula ng kanyang sasakyan, hindi maalis sa isipan ni Rafael ang wangis ng batang si Liam. Nang gabi rin yon, pagka-uwi niya sa kanyang bahay, ay humanap siya ng luma niyang larawan. Tinitigan magdamag. Akong ako yon. Kamukhang kamukha ko si Liam. Pero paano nangyari yon? Wika nito sa kanyang sarili. Bigla rin sumagi sa kanyang isipan ang kwintas sa suot ni Dingding. Hindi kaya anak ko si Liam? Samantala, kinikilig na ibinahagi naman ni Dingding ang nangyari sa kanila ni Rafael kay Carla. Nasa sala pa rin noon si Liam at nasa kusina silang dalawa. Makikita ang kilig nito sa bawat salita. Ang kislap ng mga mata ng dalaga. Ang saya na kumawala na rin sa wakas. Bax, I'm very happy for you. Sa tagal nating magkaibigan, ngayon lang kita nakita ang kinikilig ng todo. Pares lang pala, magpapalambot ng puso mo. Asar pa ni Carla. Sira, hindi naman dahil doon. Hindi lang talaga ako makapaniwala na may kabaitang taglay pala ang lalaking yun. Na-cowboy din pala siya. Kaya niya makisalamuha sa tulad nating duka. Nako, kung makita mo lang siya kung paano siya makipagperdagulan sa mga tao sa food park, hindi mo akakalaing may-ari siya ng malaking kumpanya. Nako. Ano, in love ka na sa tatay na, Pax, shh. Huwag ka maingay, baka marinig ka ni Liam. Pagpigil pa ni Dingding sa gustong sabihin ni Carla, Okay, babe na. Pero paano si Bagets? Paano yung si Sir Rafael? Ang sayang nag-uumapaw kanina ay biglang nawala. Di ko pa alam. Natatakot kasi ako na mawala si Liam sa akin pag nalaman niyang ako yung babaeng kasama niya ng gabing yun. Natatakot ako magalit siya dahil tinago ko si Liam. Bukod doon, di ko rin alam kung paano sasabihin kay Liam ang tungkol sa papa niya. Ano tong gulong pinasok ko? Nalalatang sabi ni Dingding. Pinilit na naging normal ni Dingding kinabukasan. Maaga siyang pumasok at nagsimulang magdinis ng opisina. Tinulungan sila sa ilang mga file at office works. Ngunit si Rafael, tila nilalamon pa rin ang isipan sa kanyang mga nakikita ng gabi yon. Len, may nakwento ba sa'yo si Dingding tungkol sa personal na bagay? Biglang tanong na Rafael habang sinasabi ni Len ang kanyang schedule para sa araw na yon. Paminsan-minsan po nag-o-open naman siya. Pero most of the time, pure work lang po talagang pinag-uusapan namin. May nabanggit ba siya kung sino ang kasama niya sa bahay or kung may ka-live-in or anak? Halata sa tono ng boses ni Rafael ang pagsisiyasat. Biglang napaisip si Len. Naalala niya ang wallpaper ni Dingding. Bakit po sir? May nalaman po ba kayong bumabagabag sa inyo tungkol kay Dingding? Sumandal si Rafael sa sandala ng kanyang upuan. I saw her son, Liam. Nagulat ako. As in, gulat na gulat. She didn't declare it. Halatang inis sa mukha ni Rafael, naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Sir, hindi naman po sa pero kung ako po ba yung may anak at hindi ko po dineclare, ganyan din po ba magiging reaksyon ninyo? Sunod na tanong na Len. Nagulat si Rafael sa tanong ng kanyang sekretarya. Of course. Yes. Talaga po ba, sir? Big deal sa inyo? Or naging big deal lang siya dahil si Dingding ang may anak? Natahimik si Rafael at hindi na nakasagot. Sir, alam naman po natin na may gusto kayo kay Dingding. Hindi naman po tayo hahantong sa ganitong setup kung wala. Joke lang po ito, diba? Pero sir, kung talagang gusto niyo siya, hindi magiging hadlangan na karaan niya. Ano ngayon kung may anak siya? Kung single mom siya? I'm sure ang dahilan niya naman kung bakit niya tinago ang bagay na yon ay para makakuha ng trabaho. Hindi ko ba naman kasi alam kung bakit may diskriminasyon ng bansa natin sa pagiging dalagang ina. May anak lang sa pagkadalaga, bumababa na agad ang tingin nila sa tao. Hindi ba nila alam na ang single mom ay dapat hangaan dahil kahit iniwan sila ng partners nila, kaya nilang tumayo mag-isa para itaguyod ang mga anak nila?
Tuluyan na nadala si Len sa kanilang usapan. May punto naman ang mga sinabi ni Len. Naliwanagan si Rafael sa tunay niyang nararamdaman at iniisip. Paalis na noon si Len. Ngunit muli itong bumaling kay Rafael. At saka nga po pala sir, kung talagang mahal mo siya, matatanggap mo kung sino siya. Mula sa nakaraan niya hanggang sa kasalukuyan. At pati ang anak niya ay mamahalin mo rin. Hindi lang si Dingding. At dapat mas mahal mo ang anak niya, higit sino man. Tama lahat ang sinabi ni Len sa kanya. At bukod doon, may kakaibang connection siyang nararamdaman sa bata. Kaya mula ng araw na yon, lihim niya nang sinubaybayan ng bata. Tuwing may meeting siya sa labas o hindi kaya may bakanting oras, ay dumadaan siya sa bahay ni Dingding. Tinatanaw mula sa malayo ang bata. Minsan nagkakaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ito. Hanggang sa tuwing nakikita siya ni Liam ay kusa na itong lumalapit sa kanya upang batiin at minsan ay makipagkwentuhan. Sa ganitong paraan, nakilala niya si Liam. Hello po, Tito Rafael. May dinaanan po ulit kayo na malapit dito? Ani ni Liam. Oo, meron akong binili na malapit dito kaya heto, pinuntahan na rin kita. Bakit nagsasawa ka na ba sa itsura ko? Dahil araw-araw kitang pinupuntahan? Naku, hindi po. Natutuwa nga po ako kasi palagi niyo po akong pinupuntahan tsaka palagi po ako may pasalubong galing sa inyo. Pabulong nitong sabi. Hindi lang pagtanaw at pagkamusta ang ginagawa ni Rafael. May bitbitin nitong kung ano-ano at madalas ay pagkain, tinapay, merienda. Sekreto lang dalawa ang palagi niyang pagpunta. Samantala, hindi lamang si Rafael ang may lihim na pagmamanman na ginagawa. Walang kamalay-malay ang lahat na nagmamasid rin si Yvette sa lahat ng kanilang mga galaw. That janitress. Ang kapal naman ng mukha niyang landiin sa Rafael ko. Tapos malaman-laman ko na may anak na pala siya. This cannot be. Kilala ko ang mga tulad niyang babae. Lalandiin niya lang isang mayamang lalaki para hututan. Magpapaawa at gagamitin ang kawawang nilalang para makakuha ng pera. Pera lang naman ang habol ng babaeng yan. I have to do something para maalis ko sa buhay namin ng babaeng yan. Kailangan kong imulat ang mga mata ni Rafael at ipakita ang tunay na katauhan ng babaeng yan. Gigil nitong sabi habang nakatanaw kay Rafael at kausap nito ang batang si Liam mula sa malayo. Nang araw ding yon, habang wala si Rafael sa opisina, ay tiyempong pumunta si Yvette at dumiretso sa opisina ni Rafael. Nang mga oras na yon ay magkasama ang dalawa, si Len at Dingding na nag-aayos ng conference room para sa meeting. Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na sabi ni Len. Bigla na lang kasi itong pumasok sa conference room. Suot ang neon pink niyang dress at bitbit pa rin ang chihuahua niyang aso. Bakit? Sino ka ba para sitahin ako ng ganyan? Isa ka lang namang sekretary. Baka nakakalimutan mo. Pag naging asawa na ako ni Rafael, ako nang mamimili na magiging secretary niya. Kaya magdasal ka na. Banta nito. Nagulat si Dingding sa kanyang narinig. Unang beses niya lang din nakita ang babaeng kulay pink. Matapang ang kanyang aura at bukod doon, nagulat siya dahil may nobyo na pala si Rafael. Agad ito nag-isip at natawa na lang sa kanyang sarili. Hay, sinasabi ko na nga ba, ilusyon na lang isang katulad ni Rafael na magkagusto sa akin. Ngayon, sigurado na ako naaaliw lang siya sa akin. Sino ba naman kasi ako? Isang hamak na janitress lang naman. Oo, may anak nga kami pero ako lang naman na nakakaalam. Wika ni Dingding sa kanyang sarili. Habang malalim ang iniisip ni Dingding, hindi nito na malayang kinakausap na pala siya ni Yvette. Bingi ba tong janitress na to? Gigil na sabi ni Yvette. Po? Balik na tanaw ni Dingding. Ang sabi ko, gusto ko mag-absent ka at huwag mong sasabihin yun kay Rafael. Magdahilan ka ng kahit ano. Dahil isasama kita bilang yaya ka sa isang event. I wouldn't accept no for an answer. At may inilapag itong paper bag sa mesa. Ayan ang susuotin mo, entiendes? Ipapasundo ka sa driver ko. Don't be late. Sabay talikod at alis.
Nagkatinginan ng dalawa. Len, ano gagawin ko? Tanong ni Dingding sa kasama. Mabuti pa, sundan mo na lang siya. Wala na tayong magagawa. Anak siya ng major stockholder ng kumpanya. Bukod kay Sir, makapangyarihan ng pink na babaeng yun. Kahit nakakainis siya, boss pa rin natin siya. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinasabi niya. Hindi naman siguro yun nakakainom ng gamot kaya ganon. Payo pa ni Len. Ako nang bahala kay Sir bukas. Wala na naman siguro yung magawa kaya nanggugulo ng mga tao dito sa opisina. Dagdag pa ni Len. Kahit sinabi ni Len na huwag pansinin ang mga sinabi ni Yvette ay hindi naman yan mawaglit sa kanyang isipan. Natatawa na lang siya sa kanyang sarili dahil doon niya napagtanto na tama ang sinabi ni Carla. Umaasa siya kay Rafael, lalo na nang nakilala niya ito ng lubusan. Ngunit sa mga nangyayari, tila tadhana na nagsasabi ng kasagutan na hindi sila para sa isa't isa. Ano ba naman yung boss mo? Ngayon maid naman ang ganap mo. Yung totoo cosplayer ba siya? Tanong ni Carla habang tinutulungan magbihis si Dingding. Ganap na ganap naman ang damit mo. May apron pa ha? Hindi naman si Sir Rafael ang sasamahan ko eh. Yung anak ng major stockholder. Nakita niya sigurong bago ako kaya ayun ako'y napagdiskitahan. Paliwanag ni Dingding. So walang kanalaman si Sir dito. Umiling si Dingding. Inilihim nito ang kanyang nalaman dahil ayaw niyang maging masama ang imahe na Rafael sa kaibigan. Kamusta naman kayong dalawa? Any development? Anong development yung pinagsasasabi mo? Box naman, para namang ano to? Hindi ba nagkakaintindihan na kayo? Sabi mo okay naman siya. Okay na kayo? Wala pa ba siyang move na ginagawa? Hindi ka pa ba niya tinatanong kung pwede kanyang ligawan? Diretsong tanong ni Carla. Napakagat ng labi si Dingding. Dahil paano namang mangyayaring ligawan kung may kasintahan nga si Rafael at yon ay si Yvette. Magsasalita pa lang dapat si Dingding ngunit biglang may bumisina sa labas. Matapos silang masundo ni Yvette ay ginampanan ni Dingding ang kanyang gawain. Siya nga ay naging alalay ni Yvette ng gabing iyon. Pagpasok pa lang nito ay tila matyaga na ang kanyang trabaho. Hinawakan ng laylayan ng pink na gown upang hindi maipit sa pinto at madumihan. Siya rin ang unang bumaba ng sasakyan upang alalayan si Yvette. Dala niya ang bag ni Yvette at pasunod-sunod kahit saan man itong magpunta. Wala namang problema yun kay Dingding hanggang sa hindi niya inaasahang may makita. Sir, Rafael? Gulat nitong sabi. Bakas din sa mukha ni Rafael ang pagkagulat. Akala niya ay may sakit si Dingding. Yun kasi ang sabi ni Len kaya ito lumiban sa trabaho. Ano ginagawa mo dito? Sambit ni Rafael at tumahangos na lumapit kay Dingding. Nakaramdam ng takot si Dingding. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Pabuka pa lang siya ng kanyang bibig nang biglang sumabat si Yvette sa kanila. I brought her here. Empleyado siya ng kumpanya kaya naman pagmamay-ari ko rin siya. Mataray pa nitong sabi. Napailing na lang sa Rafael. Gusto niyang pagalitan si Yvette sa magaspang nitong asta, ngunit hindi ito ang tamang lugar. Okasyon nito at anibersaryo ng mga magulang ni Yvette. Dinig ito ni Dingding. Nakaramdam tuloy siya na hindi lang ito simpleng pagsisilbi kay Yvette. May halong personal na hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit nagkibit balikat si Dingding at nagpatuloy pa rin sa kanyang pagsisilbi kay Yvette. Dumating na ang oras ng hapunan. Alam niyo ba guys, my maid Dingding is so kawawa. Ask me why. Maarteng wika ni Yvette. Sa kanyang mga kaibigan sabay subo ng steak sa bibig habang nakapilantik ang daliri. Tumindig ang balahibo ni Dingding nang marinig ang kanyang pangalan. Nakatayo ito sa gilid. Nasa gitna siya ni Rafael at Yvette. Suot ang maid outfit na kulay itim at puti. Napakapit siya ng mahigpit sa apron at yumuko ng todo. Hindi niya alam kung anong naisipahiwatig ni Yvette. Why? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Yvette. Because she's a single mom. At a very young age. How sad, right? And the father of her child left her. That's why she's so kawawa. Siwalat pa ni Yvette.
And when I heard that, my heart breaks. Seriously? Dagdag pa nito gamit ang maating tono. Na she's not kawawa. That's her fault. Kaya nga taas-taas ang utak natin mga humans para gamitin eh. At hindi pang display lang. Hindi siya dapat kaawaan. She deserves that. Dahil kung ginamit niya ang utak niya, hindi sana siya magkakaganyan. Then what? The child will suffer? Dahil sa kagaga. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagulat ang lahat nang biglang hinampas si Rafael ang mesa ng malakas. No, she's not. Because I'm the father of her child. Siwalat ni Rafael na ikinagulat ng lahat. Napatunghay si Dingding. Napatingin ito kay Rafael. Kumabog ang kanyang dibdib ng sobrang lakas. Don't you ever say something bad about them. Initsa ni Rafael ang table napkin sa plato ang kaniyang harap at tumayo. Namumula ito sa galit at halatang nagtitimpi. Ngunit iba ang ugali ni Yvette. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon, kung kaya tumayo din ito at sumisigaw. What did you say? May anak kayong dalawa? Iskandalosa nitong sabi. Lumapit si Rafael kay Dingding at hinawakan na ng lalamig nito mga kamay. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Oo, at ako ang tatay ng anak niya. May problema ba doon? You cannot judge her like that. At hinila si Dingding paalis. Nagpatianod si Dingding sa paghila sa kanya ni Rafael. Hindi alam kung paano at kailan nalaman ni Rafael ang lahat. Hanggang sa nakarating sila sa may parking lot. Hila-hila pa rin siya ni Rafael nang bigla siya nagsalita. Paano mo nalaman? Kailan mo pa alam na ikaw ang papa ni Liam? Matapang na tanong ni Dingding sa kanya na kinagulat naman ni Rafael. Paano mo nalamang ako yung babaeng nakasiping mo 7 years ago dun sa room? Room 3. Dugtong pa ni Rafael. Bumagal ang kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan na silang huminto sa harap ng kaniyang sasakyan. Marahan siyang humarap kay Dingding. Ikaw ang babaeng yan. Ikaw ang babaeng may suot ng pendant na krus. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Dingding. Teka lang, hindi mo alam? Pero ano yung sinabi mo kanina na ikaw ang papa ni Liam? Natawa si Rafael at napasandal sa kanyang kotse. I knew it. Kaya pala kamukhang-kamukha ko siya. Look, nagmamadali nitong kinuha ang kanyang wallet at ipinakita ang kanyang lumang litrato. Ipinakita niya iyon kay Dingding. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lang nararamdaman ko kay Liam. Akala ko hallucination lang yun. And I'm very sorry. Kung nag-doubt ako sa nakaraan mo. I'm really, really sorry. Nagkukulan ako. Kilala mo si Liam? Yes, Dingding. I met him. And I really love him. Sekreto ko siyang pinupuntahan tuwing aalis ako ng office. I got to know him. At tanggap ko siya bilang anak mo. Bala kong pumunta sa inyo one of these days para formal na itanong sa kanya kung pwede ba kitang ligawan. I need his approval dahil anak mo siya. But now na nalaman kong anak ko siya, everything will change. The love that I feel for him becomes more. Hindi lang dahil gusto kita, pero dahil anak ko siya. Tuwang-tuwa nito ang sabi. No! Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa parking lot. Napabilang ang dalawa at nakita si Yvette na humahangos papalapit sa kanila. You cannot do this to me, Rafael. We're getting engaged. See? See this ring? Sabay pakita kay Rafael ng isang box ng singsing. Napahilamos naman si Rafael ng kanyang mukha. No, Yvette, please tama na yung ilosyon mo. Walang tayo at kailanman hindi naging tayo. Oo, our parents are best friends. Pero malinaw kay na dad at mom na hindi kita gusto. At si Dingding ang gusto ko. At hindi ikaw. Siwalat ni Rafael. Nagulat naman si Dingding lalo na si Yvette sa diretsong sabi ni Rafael. Hindi ako papayag. Mamili ka. Pipiliin mo ang janitress mo na yan? O ipupull out ko ang shares namin sa kumpanya mo? Hamon pa ni Yvette. Natawa si Rafael. Aba talagang desperado ka na. Sige, go ahead. Do what you want.
I started my company as a small catering service. At hindi ako takot bumalik kung saan ako nagmula. Bumaling ito kay Dingding. Tara, gusto ko na magpakilala kay Liam bilang papa niya. Umalis ang dalawa na magkahawak ang kamay. Nang gabi ring yon ay pumunta si Rafael at Dingding sa bahay. Kaharap si Liam at Carla. Formal na nagpakilala si Rafael sa dalawa at hindi bilang boss si Dingding kung hindi bilang papa ni Liam. I am very sorry, anak. Alam kong walang tamang rason sa nagawa ko pero pwede pa ba akong bumawi sa mga taong wala ako? Tanong ni Rafael sa anak. Opo naman po, Papa. Tugon ni Liam. Tinutuon ni Yvette ang kanyang sinabi na wala ng malaking halaga si Rafael sa kumpanya. Muntik na nga itong bumagsak ngunit sa tulong ng mga magulang ni Carla ay muli nakabangon si Rafael. Nag-invest sa mga ito at pinagkatiwala na sa kanilang anak na si Carla ang pamamahala dito. Naging parte na rin sina Carla at Dingding ng Creative Events Department dahil sa background nila sa Party Hub. At bukod doon, nagkaroon na rin ng pagkakataon si Dingding na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Happy graduation, my love! Salubong ni Rafael kay Dingding matapos ang graduation ceremony. Bitbit ang isang bouquet ng bulaklak at kasama si Liam, Carla at Len. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko naman matatapos na kung wala kayo. Masayang-masayang sabi ni Dingding. Teka, may isa pa nga pala akong regalo sa'yo. Wika naman ni Rafael. Sa harap ng maraming tao ay biglang lumuhod si Rafael. Katabi rin ito si Liam. Kinuha ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa at sa pagbukas nito, isang singsing ang bumungad. Napatakip si Dingding sa kanyang bibig. Will you marry us? Wika na mag-ama na nasa harap ni Dingding. Tumulo ang mga luha dahil sa sobrang saya. Hindi akalain ni Dingding na sa haba ng panahon ay mangyayari itong lahat. Hindi akalain na may happy ending din pala siya. Kahit na hindi naging maganda ang kanilang pagsisimula, ay humanap pa rin ng tadhana ng paraan upang muli silang magkita ni Rafael. Mabuo ang kanilang pamilya. Umagos ang mga luha sa mata ni Dingding. Nalulunod ang kanyang puso sa sobrang tuwang nararamdaman. Oo naman. Sagot nito sa kanyang mag-ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!